Mateo, ang henyo, credit to the author. M2081-90. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Pagkalipas ng 3 araw, sinamahan ng panganay na nakatatandang kapatid na si Sally ng Ice Cloud Tower si Laika at nakarating sa Grand Peel Establishment. Para mapapanatag ang loob ni Empyrean Ice Cloud, pumayag si Mateo sa kanyang mga kondisyon. Sa kabuuan, pag-usapan natin ulit yan pagkatapos nating unang makita si Laika. Pero ang kailangan ni Mateo ay ang personal na pagsama sa kanya ng pinakamatandang disipulo ni Empyrean Ice Cloud. Dahil sa ganitong paraan, maipapakita nito ang katapatan. Naku naman, teka, sasabihin ko na sayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag nandito ako, wala kang mapupuntahang lugar. Galit na sabi ni Sally. Tumingin ng diretso si Laika at hindi makapag-abalang kilalanin ito. Sa totoo lang, matagal na siyang labis na natutuwa sa puso niya. Tunay ngang kakaiba siyang master sa lahat pagdating sa mga bagay-bagay. Kung iba pa iyon, alinman sa desperado silang susugod sa Ice Cloud Tower o mag-iisip ng mga paraan para makalusot sa Ice Cloud Tower para iligtas ang mga tao. Ngunit mabuti ang kanyang batang Panginoon. Direkta niyang inutusan ang kanyang Panginoon na ihatid siya sa pintuan ng kusang loob. Sa loob ng mahigit kalahating taon, iniisip ni Laika kung anong paraan ang gagamitin ng kanyang batang Panginoon para iligtas siya araw-araw. Naisip niya ang napakaraming posibilidad ngunit hindi niya kailanman naisip ang ganitong uri ng pamamaraan noon. Naparito ka para iligtas ang mga tao at pinasunod mo pa ang kabilang panig na iligtas ang taong gusto mong iligtas na nasa harap mo. Ang ganitong uri ng paraan ay tunay na kamangha-mangha. Ito ay ang pagtulong sa iyo na magbilang ng pera pagkatapos mong ibenta, tama ba? Pilyong naisip ni Laika sa kanyang puso. Isa pa, si Master Lawson ay may mataas na prestihiyo at iginagalang ng lahat, ang kanyang lakas ay napakalakas. Kung maglalakas loob kang tutulan siya, tiyak na wawasakin kita. Narinig mo ba iyon? Nang makitang hindi siya pinapansin ni Laika, hindi napigilan ni Sally na mainas. Relax ka lang, panganay na nakatatandang ate. Ang bagay na ito ay tungkol sa kinabukasan ng Ice Cloud Tower, alam ni Laika ang kahalagahan nito, malamig na sabi ni Laika. Kahit hindi nasiyahan si Laika kay Empyrean Ice Cloud nitong mga nakaraang taon, mayroon siyang dalisay na puso at mas nagpapasalamat pa rin siya kay Empyrean Ice Cloud kaysa sa hinanakit. Tutal, sa loob ng 1,000 taon na ito, si Empyrean Ice Cloud ang nagbigay sa kanya ng kanyang cultivation method, na nagbigay sa kanya ng kung ano ang mayroon siya ngayon. Sana alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo. Malapit na tayong pumasok sa Grand Peel Establishment ngayon din. Magpakatatag ka. Malamig na singgal ni Sally. Pumasok ang 2 tao sa Grand Peel Establishment. Sa pangunguna ni Coleman, pumasok sila sa bulwagan. Pagpasok pa lang ni Laika sa pinto, nakita niya ang bata at gwapong figure na medyo payat. Agad na natigilan ang buong katawan niya. Kahit na lumipas ang 1,000 taon, kahit na malaki na ang ipinagbago ng kasalukuyang hitsura ni Mateo ngayon, nakilala pa rin siya ni Laika sa isang sulyap. Ang figurang ito ay nabubuhay sa kanyang isipan araw-araw, nabubuhay sa kanyang panaginip, at hindi kailanman nakalimutan. Ano ang dahilan ng kanyang paggala ng daan-daang milyong milya, pagdating sa lupang ito ng kahirapan, tiniis ang panghahamak at pangungutya ng kanyang mga nakababata at nakatatandang kapatid na apprentice, at ang pagpaparusa. Hindi ba't para hindi na siya maging pabigat pa? Pero sino ang mag-aakala na sa huli, kailangan pa ring tumakbo niyang master ng daan-daang milyong milya at pumunta sa lupaing ito ng dulong hilaga para iligtas siya? Habang iniisip ang mga pangyayaring iyon, parang gusto ng tumulo ng luha niya nang hindi mapigilan. Kasalukuyang iniisip ni Laika na sumisid patungo kay Mateo, ngunit napansin niya na kasalukuyang nakatingin sa kanya si Mateo, ngunit bigla siyang nagising. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para kilalanin ang isa't isa. Kasalukuyang nakaupo si Empyrean Lone Swan sa tabi ni Mateo. Nagbibigay pugay si Sally, ang Ice Cloud Tower, kay Master Lawson. Nang makita ni Sally si Mateo, yumuko ito ng may paggalang.
Nang makitang natatarante pa rin si Laika, nanlamig ang mukha niya at sinabi sa malalim na boses, "Tanga, bakit ka nagbabato dyan? Bakit hindi ka nagmamadaling pumunta rito para magbigay pugay kay Master Lawson?" Gaya ng sabi niya, gagawa na sana siya ng paraan para harapin si Laika. Kumunat ang noo ni Mateo, nanlamig ang ekspresyon niya nang sabihin niya ito ng may malamig na sigaw, kawalang galang. Hindi naintindihan ni Sally ang sitwasyon at sinabi ng may malamig na ngiti, "Tang asterisk na, narinig mo ba yun? Masyado kang walang hiya. Ikaw ang tinutukoy ko." Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses. Sa totoo lang, ang balak pumatay sa puso ni Mateo ay kasalukuyang pumuno na sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano ginugol ni Laika ang ilang taon na ito sa alaala ni Senior Apprentice Sister Lysen. Itong Sally ang pangunahing salarin. Isa pa, sa paningin ni Mateo, paano niya hindi masasabi na si Laika ay kasalukuyang may maraming nakatagong pinsala sa katawan nito. Malinaw na dumanas ito ng matinding paghihirap. Sa pagtingin pa lang sa inaasal ni Sally, nahulaan na ni Mateo na malamang may kinalaman ito sa kanya. Dahil lang sa presensya ni Empyrean Lone Swan, hindi nakakilos si Mateo. Kung hindi, ang kasalukuyang Sally ay isa ng patay na tao. Ah! Ako! Natigilan si Sally, halatang hindi makapaniwala. Malinaw na walang modo ang babaeng ito, kaya paano naging ako ang naging bastos? Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, sumigaw muli si Mateo ng malamig, "Lone Swan, sampilan mo ang bibig niya." Nagulat si Lone Swan ngunit hindi naglakas loob na sumalungat at nagpasabog ng isang malakas na suntok. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sinasaktan ni Mateo si Sally, ngunit narinig niya ang galit ni Mateo. Dahil matagal na niyang kasama si Mateo, medyo naunawaan din niya ang ugali ni Mateo. Kaya naman, hindi na siya nagpigil pa sa sampal na ito. Paanong ang sampal ng isang Empyrean ang maaaring hadlangan ni Sally? Kahit na nagawa niyang mag-react dito, hindi pa rin siya ng ahas na hamarang. Hampas. Isang napakalakas na sampal ang tumama sa mukha ni Sally, dahilan para ito'y lumipad palabas. Hanggang sa sandaling iyon na siya ay pinalipad, hindi pa rin maintindihan ni Sally kung ano ang nangyayari. Walang galang sa iyo ang Junior Apprentice Sister, Master Lawson. May mali ba kung dinidisiplina ko ang Junior Apprentice Sister ko? Pero alam ni Lone Swan kung hanggang saan ang dapat niyang gawin nang kumilos siya. Bagamat malakas ang sampal na ito, hindi ito nakamamatay. Tutal, si Sally ang pinakamatandang disipulo ng Ice Cloud Tower. Kung ang sampal na ito ang magdudulot sa kanya ng kamatayan, hindi ba siya hahanapin ng matandang babae para labanan ito? Pero ang utos ni Mateo, sinunod niya ito nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Nang gumapang si Sally para tumayo, kalahati ng mukha niya ay namamagana ng husto. Nakita ko lang na naguguluhan ang itsura niya, halatang hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang saktan ni Mateo. Tila naunawaan ni Mateo ang iniisip niya at sinabi ng may malamig na ngiti, "Naiintindihan mo ba kung bakit kita sinaktan o hindi?" Naunawaan ni Sally na si Mateo ang kasalukuyang pinakamalaking taga-suporta ng Dulong Hilaga. Kahit ang kanyang Panginoon ay hindi ng ahas na mang-asar. Ang tanging matiis niya ay ang sampal na ito. Nang marinig ang tanong ni Mateo, inosenteng umiling si Sally. "Hindi mo nga maintindihan kung bakit kita sinaktan. Tanga! Lone Swan, saktan mo ulit." Malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Lone Swan, ngunit sinunod pa rin niya ang utos ni Mateo. Isa pang sampal ang dumapo sa kaliwang bahagi ng mukha ni Sally, na nagpalipad sa kanya sa kabilang panig. Gaano kabigat ang sampal ng isang Empyrean? Kahit na nakontrol ni Empyrean Lone Swan ang kanyang lakas, sapat na rin ang dalawang sampal na ito para magdusa siya. Sa magkabilang gilid ng mukha ni Sally, ang markang 10 daliri ay kitang-kita, na parang may nakaukit dito. Dalawang sampal ang nagpakita kay Sally ng mga bituin at hindi rin niya matukoy kung nasaan ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Nang medyo nakabawi si Sally, malamig na nagtanong muli si Mateo, "Naiintindihan mo na ba?" Paano pa rin nagawang iling ni Sally ang ulo niya? Dali-dali siyang tumango at sinabing walang katuturan, "You understand it, naiintindihan ko." Sino ang mag-aakala na malamig na sumigaw ulit si Mateo, "Lone Swan, suntukin mo ulit."
Dahil dito, kahit si Lone Swan ay medyo naawa kay Sally. Pero wala siyang balak magpigil. Isa pang sampal ang lumipad, at muling napalipad si Sally. Pagkatapos niyang gumapang na tumayo ay sakalang malamig na sinabi ni Mateo, malinaw na hindi ko naintindihan, pero kunwari ay naiintindihan mo, dapat tamaan ka. May 10 milyong kalapastanganan si Sally na tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Ang dahilan mo kung bakit ka nananakit ng tao ay talagang isang magandang dahilan. Imposibleng manggahas siyang sabihin ang mga salitang ito. Pero tumutulo na ang mga luha ni Sally ngayon, halatang nararamdaman niyang nagawan siya ng mali. Sa Grand Peel establishment na ito, kung sino ang luluhod at hindi luluhod, desisyon ko. Hindi ikaw ang dapat pumunta at magkumpas dito at doon. Ngayon, naiintindihan mo ba? Malamig na tiningnan ni Mateo si Sally at mahinahong sinabi. Masakit na tumango si Sally, habang ang mukha ay puno ng luha. Ano ba naman ito? 2082. Batang Guro. Pagpasok niya sa silid ng pagpipino ng medisina sa likurang pasilyo, hindi na nakapagpigil si Laika at agad na sumubsob sa yakap ni Mateo. Pagkatapos ay humagulgol siya ng malakas. Maingat na inalo ni Mateo, ang kanyang puso ay puno rin ng libong panghihinayang. Para sa ibang mga martial artist, napakaikli ng 1,000 taon. Pero para kina Mateo at Laika, napakahaba ng 1,000 taon. Habang naglalakad si Mateo mula sa estado ng Qin, ang pinakamatagal na sumama sa kanya ay si Laika. Kilala silang dalawa bilang amo at katulong, ngunit sa totoo lang, kahit si Mateo mismo ay hindi na rin masabi ang kanilang nararamdaman. Ang 1,000 taon ay tila kasing haba ng mga dagat na nagiging mga bukirin ng mulberry at mga bukirin ng mulberry na nagiging mga dagat para sa kanila. Sige, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Sinundo ka niyang master pauwi. Marahang tinapik ni Mateo ang likod ni Laika at sinabing parang natanggal ang mabigat na pasanin. Simula nang umalis sina Megan at ang iba pa sa Heavenly Eagle, araw-araw na nag-aalala si Mateo. Kalaunan, kumpara sa sitwasyon ni na White Light at Megan, ang pinaka-inaalala niya ay natural na si Laika. Pero walang balita si Laika sa lahat ng oras, at labis din ang pagkabalisa ni Mateo sa kanyang puso. Ang paghihirap na kaakibat nito, tanging siya lamang ang nakakaalam. Sigh. Batang Panginoon, naisip ko pa nga. Naisip ko. Huho, akala mo ba ay dinakip ako at binubuli ng senior apprentice sister Lysen mo? Natatawang sabi ni Mateo. Tumango si Laika. Sa loob ng ilang taon, nawalan siya ng gana sa pagkain at inumin. Ito ang pinaka-inaalala niya. Binibini. Laika, makakaasa ka. Mataas na ang prestihiyo ng kanyang kamahalan ngayon. Natalo niya ang Southern Border gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, at siya ang kasalukuyang numero 1 Diyos ng alchemy ng Southern Border. Gayun din, ang kasalukuyang Heavenly Eagle ay siya ring numero 1 banal na lupain ng alchemy ng Southern Border. Kahit ang mga powerhouse ng Empyrean Realm ay kailangang magalang na tawagin si Grandmaster Crosswell kapag nakita nila ang kanyang kamahalan. Hindi man lang naunawaan ng ilang senior apprentice sisters ninyo ang sitwasyon at tumakbo palapit para hulihin ang kanyang kamahalan dahil hindi nila alam ang buhay mula sa kamatayan, sabi ni Cooper nang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito ni Laika, parang nakikinig siya ng isang libro mula sa langit. Hindi sapat ang paggamit ng utak niya. Ang numero 1 Diyos ng alchemy ng Southern Border at numero 1 banal na lupain ng alchemy ng Southern Border. Natural na alam ng kasalukuyang Laika kung gaano kalawak ang lupain ng Southern Border. Si Mateo ay naging isang figure na kayang kontrolin ang hangin at ulan tulad nito sa buong Southern Border. Ganyan na ba kalakas ang Young Master? Gulat at natuwa si Laika. Kung mas kahanga-hanga ang kanyang batang Panginoon, natural na mas magiging masaya siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, kahit gaano pa kahanga-hanga, ako rin ang iyong batang Panginoon. Biglang kumunat ang noo ni Mateo. Nanlamig ang ekspresyon niya, at sinabing, may mga sugat ka sa buong katawan. Dapat may gumamit ng lightning attribute array formation para saktan ka, di ba? Kung hindi ako nagkamali ng hula, yung panganay mong kapatid na si Sally, di ba? Gulat na sabi ni Laika, Young Master, alam mo na ba?
Ngumisi si Mateo at sinabing, ang tanga naman ng senior apprentice mong si Sister Lysen at pinag-aaralan ko na ang sarili ko. Kung hindi naman, bakit ako gagawa ng ganito kalaking plano at pipilitin kang ipadala ng Empyrean Ice Cloud ng masunurin? Nang marinig ito ni Laika, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Alam ni Mateo ang personalidad ni Laika at bumantong hininga, nako, ikaw, ang daming taon na, isa ka ng malaking babae, para hindi ka pa rin nagbago. Inabuso ka ni Sally at Allison Lysen ng ganoon, pero bakit gusto mo pa ring makiusap para sa kanila? Nang marinig iyon ni Laika, hindi niya napigil ang sabihin ng may pagkadismaya sa mukha, sila. Sila ang mga kapatid kong senior apprentice. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at iniba ang usapan. Sabi niya, sige, huwag ka nang magsalita pa. Tutulungan ka muna ni Young Master na gamutin ang mga sugat mo. Nang inspeksyonin ni Mateo si Laika, saka lang niya nalaman kung gaano kalala ang mga pinsala sa katawan ni Laika. Gaano kagaling ang mga kasanayang medikal ni Mateo. Nang bahagyang suriin niya, alam niyang ang ilan sa mga sugat sa katawan ni Laika ay tumagal na ng ilang dekada. Mayroon pang ang ilang mga lumang sugat na nakabaon na sa katawan ng ilang daang taon. Habang mas pinag-iisipan niya, mas lalong tumitindi ang galit sa puso ni Mateo. Lihim na niyang napagdesisyonan na dapat patayin ang Sally na ito. Siyempre, hindi niya sasabihin kay Laika. Hindi nagtagal matapos makapasok sina Mateo at Laika sa silid ng pagpipino ng medisina, isang bagay ang nangyari na yumanig sa mga Luigi. Lumabas sa pag-iisa ang anak ni Empyrean Vastwind Assemble na si Timmy. Isinama ng kapatid ni Empyrean Vastwind na si Empyrean Windlight si Timmy bilang isang malaking grupo ng mga sundalo at pumunta sa Luigi upang magpakasal. At ang target ng kasal ay isang disipulo ng Ice Cloud Tower. Ang bagay na ito ay nagdulot ng matinding pagtataka sa buong pagtitipon. Ang Ice Cloud Tower na dating isang mahinang kapangyarihan sa Luigi ay biglang naging isang napakasikat na paksayon. Ang Vastwind Assemble ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa pinakahilagang step. Ang Empyrean Vastwind ay isa pang ang super powerhouse ng Fifth Firmament Empyrean, at ang kanyang katayuan ay walang kapantay na iginagalang. Hindi tulad ni Luigi, na lahat ay may kanya-kanyang landas, ang Vastwind Assemble ay pinamumunuan lamang ng Empyrean Vastwind. Mayroong mahigit 100 Empyrean powerhouses sa ilalim ng kanyang pamumuno. At si Timmy ay kilala pa nga bilang ang numero 1 henyo ng Northernmost Step at isa ng makapangyarihang eksperto ng Ninth Firmament True God. Isang hakbang na lang at maaari na siyang makapasok sa kaharian ng Empyrean. Maging ang Empyrean Ice Cloud ay hindi rin inaasahan na isasaalang-alang ito ng Vastwind Assemble nang may ganitong kahalagahan para ipadala rito si Empyrean Windlight. Sa oras na ito, lahat ng mga disipulo ng Ice Cloud Tower ay lumabas upang salubungin ang grupo ni Empyrean Windlight. Naroon din ang 8 iba pang dakilang Empyrean. Huho, matagal na tayong hindi nagkikita, ang mas nakababatang kapatid na si Ice Cloud ay lalo humaganda. Natatawang sabi ni Empyrean Windlight. Ngumiti si Empyrean Ice Cloud at sinabing, pinagtatawanan ni Brother Windlight si Ice Cloud. Kupas na ang kagandahan ni Ice Cloud. Paano ako magiging maganda? Hindi napigilan ni Empyrean Windlight ang pagtawa habang sinasabi, ilang taon na ba ang masasabing katangian ng mga cultivator sa ating henerasyon? Masyadong mahinhin si younger sister Ice Cloud. Sa pagkakataong ito, isa pang matandang lalaki ang lumapit upang salubungin siya. Sa sandaling tumingin si Ice Cloud, sino ito kung hindi si Empyrean Fujin? Nagmamadaling gumanti ng paggalang si Empyrean Ice Cloud. Hindi niya inaasahan na sumama rin pala si Empyrean Fujin. Labis na nagulat ang lahat ng naroon. Masyadong binibigyang halaga ng Vastwind Assemble ang kasal na ito, di ba? Parang ang sabay na dumating ang dalawang Empyrean. Tutal, si Timmy ay may legal na asawa. Ang pagpapakasal kay Laika ay bilang isang kerida lamang. Alam ng mga hindi nakakaalam ng mga detalye na malamang may lihim na motibo si Empyrean Fujin, at iyon ay kay Master Lawson. Lalo na si Empyrean Lone Swan, isang bagay na alam na niya. Sa totoo lang, naiinggit ang Empyrean na si Fujin na pumasok siya sa pagtuturo ni Mateo. Nagbibigay pugay si Timmy kay Senior Ice Cloud at sa iba't ibang senior.
Sa oras na ito, isang makapangyarihang binata ang biglang sumulpat mula sa likuran ni Empyrean Windlike at yumuko kay Empyrean Ice Cloud. Ngunit ang kanyang hitsura ay hindi bilang isang junior na yumuyuko ng may paggalang sa isang senior, kundi bilang mga kapantay na nag-uusap ng pantay. Hindi rin ito ikinabahala ni Empyrean Ice Cloud, at nakangiting sinabi, "Huho, matagal na tayong hindi nagkikita, lumalago ang cultivation ng Honorable Nephew Feng sa bawat araw na lumilipas." Labis din na nagulat si Empyrean Ice Cloud sa kanyang puso. Ang huling pagkakataon na nakita niya si Timmy ay 100 taon pa ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Timmy ay isa lamang gitnang yugto ng Ninth Firmament True God. Ngayong lumipas ang 100 taon, ang lakas ni Timmy ay malapit na sa ganap na katumpakan. Isang hakbang na lamang ang layo niya sa pagiging isang Empyrean. Sa ganitong bilis, sa loob ng wala pang 2,000 taon, malamang na mapupunta na sa kaharian ng Empyrean ang batang ito. Bahagyang ngumiti lang si Timmy, hindi pinansin ang ganitong uri ng papuri. Napatingin lang siya sa akin, pero nagkunot ang noo niya at sinabi niya sa seryosong boses, "Senior Ice Cloud Tower, nandito lahat ang mga disipulo ng Ice Cloud Tower mo. Bakit si Laika lang ang nawawala?" Nagbago ang mukha ni Empyrean Ice Cloud at dali-dali siyang nagbigay ng ilang paliwanag. Sino ang mag-aakala na sumingot si Timmy ng malamig at sinabing, "Senior Ice Cloud, ang paraan mo ng paggawa ng mga bagay-bagay ay masyadong katawa-tawa. Si Lone Swan ay ang aking asawang hindi kasal, pinatira mo pa siya sa iisang kwarto kasama ang ibang lalaki. Empyrean Lone Swan, ang Matthew na iyon ay ang mga tao ng iyong Grand Pill Establishment. Inutusan mo silang dalhin si Matthew ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Sabihin mo lang na ako, si Timmy, ang nagsabi nito." 2083. Nanlamig ang puso ng lahat. Ito ba ay si Master Lawson na sumasalungat? Alam ng lahat na sa kasalukuyan, sa pinakahilagang step na ito, ang atensyon ni Master Lawson ay lubos na namumukadkad, dinudurog pa nga nito ang Ice Cloud Tower hanggang sa kailangan nitong yumuko bilang pagsuko. At si Timmy ang numero 1 tao sa dulong hilaga ng nakababatang henerasyon, isang walang kapantay na pinili ng langit, isang makapangyarihang nilalang na malapit nang pumasok sa Empyrean. Magbabanggaan ba ng husto ang dalawang dakilang Diyos na ito? Kumunat ang noo ni Empyrean Fujin at sinabing, "Timmy, si Master Lawson ay may mataas na prestihiyo at iginagalang ng lahat. Natatakot ako. Hindi ito angkop, tama ba?" Walang kapantay ang pagiging dominante ni Timmy habang sinasabi niya ito ng may malamig na pagsinghot, "Ano ang hindi nararapat dito? Matagal ko nang gustong makilala ang Matthew na ito. Gusto kong makita kung kahanga-hanga ba talaga siya gaya ng sinasabi ng mga alamat. Hindi siya isang alchemist at wala siyang gaanong paghanga at paggalang kay Mateo. Sa kanyang pananaw, gaano man kahanga-hanga ang Master Lawson na ito, ano pa ang silbi nito kung hindi niya ito magagamit? Dahil gusto niyang makilala si Master Lawson, at mayroon ding magandang dahilan bakit hindi niya gamitin ito. Kung tungkol naman sa nag-iisang lalaki at babae, hindi man lang nag-alala si Timmy. Sa lupain ito ng dulong hilaga, walang nang ahas na hawakan ang kanyang babae, si Timmy. Nang makitang hindi gumagalaw si Lone Swan, sinabi ni Timmy sa malamig na boses, "Ano, Lone Swan? Hindi mo marinig ang mga sinasabi ko." Sa oras na ito, si Timmy ay napakawalang galang na kapag nagsasalita. Sa harap ni Empyrean Lone Swan, binitiwan pa niya ang mga pang-uukol na parangal at direktang tinawag pa ito sa pangalan. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Lone Swan. Makapangyarihan ng Vast Wind Assemble. Hindi niya kayang pukawin si Timmy. Sa mga paksayon ng dulong hilaga, sila ay magkakaugnay at may kontrol din sa isa't isa. Isang malaking paksayon tulad ng Vast Wind Assemble, ang lakas nito ay higit na nalampasan ang ibang mga paksayon. Natural lamang na hindi ito kayang pukawin ng iba. Sa pinakahilagang step, hindi bihira ang sitwasyon ng paglamon ng isang paksayon sa isa pa. Para magkaroon ng ganito kalaking lawak ang Vast Wind Assemble, resulta ito ng mga ekspedisyon ng Empyrean Vast Wind sa lahat ng dako. Dahil nga sa napakadominant ng Empyrean Vast Wind na lumalaganap sa dulong hilaga, kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Timmy na tretuhin ang mga Empyreang ito ayon sa kanyang kagustuhan.
Natatakot na si Empyrean Ice Cloud kay Mateo at tanging babala na lamang ang nagawa niya, Timmy, napakayabang ng personalidad ni Master Lawson. Natatakot ako na. Ngumisi si Timmy at sinabing, natatakot saan? Hindi ba't nag-aalala lang si Senior Ice Cloud na wala nang magsusupli ng mga gamot sa hinaharap? Makakaasa kayo, si Laika ang magiging asawa nitong Feng na ito sa hinaharap. Bakit ko naman papansinin ang tahanan ng mga magulang niya? Senior Fujin, kami ang magsusupli ng mga gamot sa Ice Cloud Tower sa hinaharap. Walang problema, di ba? Naunawaan ni Empyrean Fujin sa kanyang puso na ginagawang halimbawa ni Timmy si Matthew. Kapareho lang ni Timmy ang kanyang ama na labis na dominante. Tumanggaw lang siya at sinabing, walang problema. Nang marinig ito ni Ice Cloud, agad siyang nakaramdam ng katiyakan sa kanyang puso at nakangiting sinabi, kung gayon. Maraming salamat talaga, kagalang-galang na pamangkin na si Timmy. Matagal nang napupuno ng tuwa si Sally sa likod ng Empyrean Ice Cloud at umiiyak na nagreklamo, Guro, napakayabang talaga ni Master Lawson. Kailangan mo akong ipagtanggol. Nang araw na iyon, sinamahan niya si Laika papunta kay Mateo doon. Sa huli, sinampal siya ng ilang beses ni Mateo. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang pamamaga. Matapos bumalik si Sally na may tila walang malay na tingin, umiiyak siyang nagreklamo kay Empyrean Ice Cloud. Kahit galit si Empyrean Ice Cloud, paano pa rin niya magagawang saktan si Mateo? Tahimik na lang niyang nilunok ang insulto at kahihiyan, at nakipagpalitan kay Felicity, ang pangalawang panganay na kapatid, para pumunta roon. Pero ngayon, iba na. Malamig na sabi ni Empyrean Ice Cloud, kung ganoon nga, maglakbay ka kasama si Empyrean Lone Swan. Kung ang Mateo na iyon ay maglalakas loob na labagin ang utos ng kagalang-galang na pamangkin na si Timmy, direktang ikulong siya at dalhin siya rito. Nagbago ang mukha ni Empyrean Lone Swan at sinabi niya sa malamig na boses, Ice Cloud, anong ibig sabihin nito? Hindi kaya binabaliwala mo ang Empyrean na ito. Humph! Lone Swan, hindi kaya itinuturing mo lang itong Feng na walang kwenta. Hindi pa nagsasalita si Empyrean Ice Cloud nang magsalita si Timmy kasabay ng malamig na pagsinghot. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lone Swan. Malamig na sumangot, pinagpag niya ang kanyang mga manggas at umalis. Labis ang tuwa ni Empyrean Ice Cloud sa kanyang puso. Akala niya noong una ay pinaglalaroan lang ni Timmy si Laika. Ngayon, malinaw na pinahahalagahan niya si Laika. Dahil ang Vast Wind Assemble ang backer, sino pa ang matatakot niya sa Luigi na ito? Sally, bakit ka pa natutulala? Malamig na sabi ni Ice Cloud. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sally at sumunod naman ito sa kanya. Tahimik ang grupo ng mga Empyrean na parang mga sikada sa taglamig. Malinaw na hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking ingay sa sandaling magkita sila. Bagamat ayaw nilang lahat na saktan si Master Lawson, malinaw na hindi iyon ang iniisip ni Timmy. Napansin din ng lahat na gustong kunin ni Timmy si Matthew para gamitin niya. Kung hindi niya ito mapipilit na sumuko, kung gayon ay wawasakin niya ito. Bagamat naramdaman ng lahat na nakakahiya iyon, hindi rin sila nagsalita. Tutal, sa pinakahilagang step na ito, ang malalakas ang naghahari. Sa huli, si Matthew ay isa lamang True God Realm. Kahit pumunta si Sally, hindi siya makakalaban nito. Kuntento na si Sally sa sarili at nagplano na siyang hanapin si Mateo para maayos ang problema. Matagal na siyang nanirahan sa Luigi na ito at ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kahihiyan na walang katulad noon. Mayroon siyang personalidad na naghihiganti kahit sa pinakamaliit na hinanakit pa lang sa simula. Ngayong nakahanap na siya ng pagkakataon, paano siya hindi maghihiganti? Dati, ang hindi pagtangkang kumilos ay tanda ng pagkatakot kay Empyrean Lone Swan sa isang banda. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang lakas ng prestihiyo ni Mateo, hindi siya nang ahas na manakit. Pero ngayon, dahil sinusuportahan siya ni Timmy, ano pa ang kinatatakutan niya? Isang simpleng Mateo, paano kung mas malakas pa ang kanyang pill refinement? Dahil sa makapangyarihang lakas ng Ninth Firmament True God niya, hindi ba't magiging madali pa rin ang pagtapak kay Mateo? Guro, dumating na si Timmy ng Vast Wind Assemble. Sinabi niya na ipadala mo si Miss Laika. At saka,
Hanggang dito na lang ang sinabi niya, talagang nahirapan na si Empyrean Lone Swan na magsalita pa. Sa oras na ito, nakasunod si Sally. Nang makita ang paglitaw ni Empyrean Lone Swan, hindi niya napigil ang matawa ng pangungutya at sinabi sa malinaw na boses, Matthew, lumabas ka para hanapin ang iyong lolo. Inuutusan ka ni Lord Timmy na dalhin agad ang laswang iyon at humingi ng tawad sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Empyrean Lone Swan, ibinuka ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita. Makapangyarihan ang malawak na pagtitipon ng hangin. Siya, si Lone Swan, nang mag-isa, ay hindi kayang mang-asar. Gayunpaman, walang sumagot. Malinaw na wala si Sally ng ganoong pasensya. Perpekto ang hindi pagsagot. Kung susunod si Matthew, wala talaga siyang dahilan para sumabog. Senior Lone Swan, naniniwala akong narinig mo na rin ang mga sinabi ni Lord Timmy. Ngayon, si Matthew ang nagpapawalang bisa kay Lord Timmy, huwag mong sisihin si Sally sa pagkilos. Pagkatapos magsalita, akmang gagawa na sana ng paraan si Sally para sirain ang pinto. Malamig na sumagot si Empyrean Lone Swan at galit na sinabi, umalis ka. Paano mo nagagawang labagin ang prestihiyo ng Master? Nagbago ang mukha ni Sally, ngunit hindi siya natakot. Pagkatapos ay sinabi niya ng may malamig na ngiti, Senior Lone Swan, isa ka ring mataas na Empyrean. Para kilalanin ang isang 6-star alchemy god bilang isang master. Ngayon, malinaw na aalagaan ni Lord Timmy si Matthew. Gamit ang lakas ng Vast Wind Assemble, maaari kayang gusto mong lumaban gamit lamang ang iyong kapangyarihan. Habang nagsasalita, mayabang ang itsura ni Sally. Dahil naka-back up si Timmy sa likuran niya, bakit naman niya iisipin ang isang Empyrean Lone Swan? Ilang beses na nagbago ang mukha ni Empyrean Lone Swan. Sa wakas, sinabi niya ng may madilim na ekspresyon, manatili ka rito ng masunurin para sa Empyreang ito. Kung maglalakas loob kang kumilos ng padalos-dalos, tiyak na hindi ka patatawarin ng Empyreang ito. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang katawan at plano na sana niyang itulak ang pinto at pumasok. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng bulwagan kasabay ng isang langit-ngit. Isang figure ang dahan-daang lumabas. Nang makita ni Sally si Mateo, isang bahid ng tuwa mula sa paghihiganti ang sumilay sa mukha nito. Itinuro ang kanyang daliri at sinabi sa isang nag-uutos na tono, akala ng binibining ito ay matigas ang ulo at matigas ang ulo mo, at mas gugustuhin pang mabali kaysa yumuko. Hindi ko inaasahan na. Talunan ka rin pala. Tawagan si Laika at sumama ka sa binibining ito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo at dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang kanyang aura ay lalong lumalakas ng lumalakas. 2084. Nang makitang dumating si Mateo na may nagbabantang paraan, hindi na bahala si Sally kundi natuwa. Kasalukuyan siyang nag-aalala na baka hindi niya mahanap ang dahilan para mawala ng kontrol. Pero hindi niya inaasahan na si Mateo pala ang naghatid sa kanya sa pinto. Tuktok ng ika-6 na langit, tunay na Diyos. Huhu, Matthew, ang kahihiyan na ibinigay mo sa lola mo ngayon, ibabalik ko rin ito sa iyo kasama ang interes. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Sally. Kasabay nito, tumaas ang kanyang aura. Halos pumupuno sa kanya ang kasiya siyang pakiramdam ng paghihiganti. Walang kwenta ang kaunting lakas ni Mateo sa mga mata niya. Siya ang punong disipulo ng Ice Cloud Tower, isang makapangyarihang eksperto sa 9th Firmament True God sa unang yugto. Hindi ba't madali pa ring makakaharap ang isang simpleng tunay na Diyos ng 6th Firmament? Guro, hindi ikaw ang katapat niya, huwag kang padalos-dalos. Nagbago ang mukha ni Empyrean Lone Swan at akmang kikilos na siya. Pero hindi pa gumagalaw ang kanyang katawan nang marinig ang walang emosyong boses ni Mateo. Sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang kumilos. Ako na lang ang gagawa nito. Sa simula, medyo nag-aalala pa rin si Sally kay Empyrean Lone Swan. Ngunit ang lalaking ito ay sadyang naghahanap ng kamatayan. Kaagad, malamig na tumawa si Sally, biglang lumaw ang mga batas ng yelo, at mabilis na sumugod kay Mateo. Ang kaguluhan ay labis-labis, na nagpabalisa at nagpatakot sa Empyrean Lone Swan na nasa tabi. Dahan-dahang naglakad si Mateo palapit. Ang pinakaunang hakbang ay mga 10 talampakan lamang, ngunit habang papalayo sa likuran, mas lumalayo ang isang hakbang niya.
Sa ilalim ng makapangyarihang aura ni Sally, tila masyadong mahina si Mateo. Nagyayelong domain. Sumigaw si Sally at sinabing may malamig na ngiti, ang kahihiyang ibinigay mo sa akin, ibabalik ko ang lahat. Nasa kalagitnaan na ang mga salita nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Sally, habang nakatingin kay Mateo ng may takot. Madali lang na nakadaan si Mateo sa loob ng kanyang freezing domain, at sa isang iglap ay nakarating siya sa kanyang harapan. Hampas. Isang malakas na sampal ang agad na umalangaw-ngaw sa buong Grand Peel establishment. Sa sampal na ito, hindi ginamit ni Mateo ang banal na asensya. Tinamaan lamang ito ng kapangyarihan ng pisikal na katawan. Gayunpaman, gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Ang sampal na ito ay direktang sumampal kay Sally na siyang nagpalipad palabas. Sina Empyrean Lone Swan at Felicity na hindi kalayuan ay parehong nakanganga ng malaki, nakatingin sa eksenang ito nang hindi makapaniwala. Si Mateo, na noon ay isang tunay na Diyos ng ika-6 na langit, ay nagpalipad sa tunay na Diyos ng ika-9 na langit na si Sally gamit ang isang sampal. Lumabas si Mateo, tumayo sa harap ni Sally habang ang mga kamay ay nasa likod, at malamig na nagsalita, kanina lang, ano ang sinabi mong gagawin mo sa kahihiyang ibinigay ko sa iyo? Sobrang sakit ng mukha ni Sally at nawala na siya ng lahat ng pakiramdam. Sa kasalukuyan, kalahati ng kanyang mukha ay namamagana ng husto, na para na siyang ulo ng baboy. Tinakpan niya ang kanyang mukha, at gulat na tumingin kay Mateo. Kaya pang ang i-freeze ng freezing domain niya ang espasyo, pero nalagpasan talaga ito ni Mateo. Paano ito naging posible? Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ngayon ay para bigyan ng ilang sampal ang nanlalamig na si Mateo para mabawi ang kanyang kahihiyan. Sino ang mag-aakala na ang kanyang freezing domain ay wala talagang epekto kay Mateo? Paano nalaman ni Sally na ang mga natamo ni Mateo sa batas pangkalawakan ay sapat na upang makapantay ang mga Empyrean? Kaunting batas sa espasyo lang ang naranasan niya sa pamamagitan ng batas ng yelo. Paano niya malalabanan si Mateo? Papatayin kita. Pagkatapos ng pagkabigla, tuluyan nang nagalit si Sally dahil sa kahihiyan at napukaw na ang kanyang intensyong pumatay. Sa tingin niya, sandali lang iyon ang kapabayaan kanina. Imposibleng maging katapat niya si Mateo. Walang hangganang mga palason ng yelo. Puno ng puot ang tingin ni Sally. Habang bumubuo ng mga selyo sa kanyang mga kamay, ang maliliit at siksik na palasong yelo ay biglang naipon sa kalawakan, at nagsagawas sila ng walang habas na mga pag-atake sa loob ng lugar na ito ng kalawakan. Kahit na mahuli ang isang Ninth Firmament True God sa loob, masasaktan din sila kahit hindi sila mamatay. Mabilis siya, pero mas mabilis si Mateo kaysa sa kanya. Sa sandaling gumana ang spell ni Sally, gumalaw ang figure ni Mateo. Hampas. Isa na namang sampal ang nagpalipad sa kanya muli. Tumingin si Mateo kay Sally nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, papatayin mo ako. Base sa lakas mo. Sa tabi, si Empyrean Lone Swan ay matagal nang natulala sa panonood. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na ang lakas ng martial daw ni Mateo ay talagang napakalakas. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang masasabi na hindi lamang naiintindihan ni Mateo ang spatial law, ang kanyang malalaman na katawan ay umabot pa sa huling yugto ng ika-6 na transformasyon na gininto ang katawan. Bukod pa rito, tila espesyal ang pang-6 na pagbabagong anyo ng gininto ang katawan ni Mateo. Gayon din, si Felicity ay may gulat na hitsura. Ang napakalakas na panganay na kapatid na babae sa kanyang paningin ay talagang natalo at hindi man lang nakatanggap ng kahit isang galaw. Hindi lang nakakatakot ang lakas ng alchemy ni Master Lawson, kundi kahanga-hanga rin ang lakas ng kanyang martial art. Anong klaseng halimaw ito? Pero sa oras na ito, hindi na niya kayang tumingin ng nakahalukip-kip ang mga braso, ang kanyang figure ay gumagalaw at humaharang sa harap ni Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, gusto mo ba akong pigilan? Namutla ang ekspresyon ni Felicity. Alam niyang hindi siya ang katapat ni Mateo, pero matigas ang ulo niyang sinabi, walang galang ang panganay na sister kay Master Lawson. Ako. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Sana'y magpakita ng awa si Master Lawson. Sa oras na ito, hinimok din ni Empyrean Lone Swan, Guro, sandali lang. Gusto ka ni Timmy na gamitin para magmukhang kahanga-hanga.
Kung papatayin mo si Sally, hindi ka ba mahuhulog sa plano niya? Nang marinig iyon ni Mateo, sinabi niya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, oh. Kung gusto kong maging kaaway nitong si Timmy, ano ang pipiliin mo? Sa kasalukuyan, umabot na ito sa sandali ng isang paghaharap. Bawat kilos at kilos ni Lone Swan ay nasa ilalim ng obserbasyon ni Mateo. Dumating si Sally bilang kinatawan ni Timmy. Ngayon lang, nang lumapit ito sa kanya, malinaw na nagpaplano si Lone Swan na kumilos. Kung titingnan ng ganito, ang Lone Swan na ito ay medyo tapat sa kanya. Bumantong hininga si Lone Swan, umiling, at sinabing, walang silbi. Walang kwenta si Timmy, pero nasa likod niya ang Empyrean Vastwind, isa sa pinakamalakas na nilalang sa dulong hilaga. Kahit gusto kong ipagtanggol ang Panginoon, handa ang aking espiritu, pero kulang din ang aking lakas. Para kay Empyrean Lone Swan, ang Vastwind Assemble ay isang napakalaking higanti. Hindi sapat ang isang simpleng Grand Peel establishment para makita sa harap ng Vastwind Assemble. Kahit isa siyang Empyrean powerhouse, kinailangan pa rin niyang yumuko. Tumingin si Mateo kay Lone Swan at nakangiting sinabi, tinatanong lang kita. Kung kailangan kong itapon ang lahat ng pagpapanggap na mabait kay Timmy, ano ang gagawin mo? Kahit mukhang nagbibiro si Mateo, naunawaan ni Lone Swan sa kanyang puso na nakapagdesisyon na si Mateo. Ngayon, panahon na para magdesisyon siya. Ang pumanig ba kay Mateo at lumaban hanggang kamatayan, o ang magtaksil kay Mateo at pumanig kay Timmy? Ngunit, ito ay isang labanan kung saan wala nang makikitang pag-asa. Base lang sa niya, isang Empyrean, paano naging sapat iyon? Kapag nawala na ang lahat ng kanilang kagandahang asal, huwag nang pag-usapan ang Empyrean Vastwind na nasa di kalayuan na Vastwind Assemble, kahit ang mga Empyrean ni Luigi ay tiyak na sasama rin kay Timmy. Makikita sa mukha ni Empyrean Lone Swan ang isang nagpupumiglas na tingin, halatang may matinding gulo sa kanyang puso. Wala siyang balak na maging kaaway ni Mateo. Pero ang ganitong uri ng walang kabuluhang sakripisyo, hindi niya talaga maintindihan. Hindi rin naman nagpumilit si Mateo, tiningnan lang niya si Empyrean Lone Swan nang walang pakialam, hinihintay ang desisyon nito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpumilit si Sally na tumayo at walang ekspresyong sinabi, base sa iyo, isang maliit na True God Realm, nang ahas ka ring maging kaaway ni Lord Timmy. Walang ingat at bulag na nilalang. Nasaan si Laika na walang hiya? Bakit hindi mo pa siya pinalabas? Sampal, sampal, sampal. Hindi man lang nag-react si Felicity, at dumating na si Mateo sa likuran ni Sally. Sunod-sunod na sampal ang sumalubong sa kanya, hanggang sa tumalsik ang dugo at bula ni Sally, at ang kanyang mga mata ay nakakita ng mga bituin. Matapos ang hindi ko maisip kung ilang sampal, sa wakas ay tumigil na si Mateo. Nang tumingin si Mateo sa parang patay na baboy na si Sally, malamig na sinabi niya, alam mo ba kung bakit kita sinaktan? Umikot ang mga mata ni Sally at agad siyang umiling. Gusto rin talaga niyang malaman kung ano ang pinupuntirya ni Mateo sa kanya. Malinaw na nasa tabi rin si Felicity, pero hindi siya ginalaw ni Mateo. Dahil lang ba sa nasaktan niya ito? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, dahil. Mateo ang tawag sa akin. 2085. Mateo. Sino si Mateo? Nabigla si Mateo kay Mateo, hindi niya ito maintindihan ng ilang sandali. Bagkus, si Felicity ang biglang sumigaw sa gulat. Hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo at sinabing may gulat, Mateo. Ikaw. Ikaw ba ang batang Panginoon na binanggit ni Laika? Mateo. Bahagyang tumango si Mateo at nakangiting sinabi, tama. Ako nga to. Senior Apprentice Sister Felicity, sa nakalipas na 1,000 taon, maraming salamat sa pag-aalaga kay Laika. Habang sinasabi niya, yumuko ng malalim si Mateo kay Felicity, bilang pasasalamat. Ang panang ito, galing ito sa kaibuturan ng puso ni Mateo. Sa loob ng 1,000 taon na ito, kung hindi dahil sa pag-aalaga ni Felicity, malamang matagal nang patay si Laika. Hindi makapaniwala si Felicity at bumulong ito. Paano ito nangyari? Hindi ba't hinanap ka ni Junior Apprentice Sister Lysen? Nako, tama. Gamit ang lakas mo, paano magiging kapareha mo si Junior Apprentice Sister Lysen?
Hanggang dito na lang ang sinabi niya, umiling si Felicity habang nakangiti ng mapait. Akala nilang lahat ay madaling apihin si Mateo, pero sino ang mag-aakala na ang lakas ni Mateo ay mas malakas pa pala kaysa sa panganay na kapatid na si Sally. Dapat malaman ng isa, ang bilis ng cultivation ni Laika ay lubhang nakakatakot na, nag-cultivate mula sa Heaven Glimpse Realm patungo sa True God Realm sa loob ng 1,000 taon. Paano naiisip ng mga tauhan ng Ice Cloud Tower na mas nakakatakot pa ang talento sa paglilinang ng kanyang batang Panginoon kaysa sa kanya? Bagamat malinaw na kulang pa rin ang kanyang kaharian, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay talagang napakagaling, direktang ginagamit ang lakas ng kanyang malalaman na katawan upang durugan si Sally, na isang Ninth Firmament True God. Ang ganitong uri ng talento ay tunay na nakakatakot hanggang sa sukdulan. Higit sa lahat, si Mateo ay isa ring walang kapantay na master ng alchemy, na lumalaganap sa pinakahilagang step na nagpapayukod sa isang grupo ng mga 7-star alchemy gods bilang pagsuko. Wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Felicity. Mayroon ba talagang ganito kalaking henyo sa mundong ito? Iikaw si Mateo. Mahinang boses ang ginamit ni Sally at sumigaw sa gulat. Kahit hindi nila masyadong marinig ng malinaw ang sinasabi niya, naririnig pa rin nila ang takot niya. Sa wakas ay naintindihan na ni Sally kung bakit humanap ng mali si Mateo at direktang sinampal ito. Lumalabas na naghihiganti siya para kay Laika. Ang target na iyon na malaya nilang namamasa sa kanilang mga puso ay lumitaw na ngayon sa pinakahilagang step, casual na minasa ang mga ito. Ang ganitong uri ng bagay ay naging dahilan upang hindi ito matanggap ng mga tao. Parang nakakita ka ng langgam mula sa malayo. Habang naglalakad ka sa harap nito para tingnan ito, isa itong higanti. Ang ganitong uri ng takot, ang ganitong uri ng pagbigla, ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Huho! Ikaw rin. Sa nakalipas na 1,000 taon, dapat akong magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga mo kay Laika. Siyempre, dahil sa pagbabayad, maaari ka nang umalis at mamatay. Itinuro ni Mateo ang isang daliri, direktang pinasabog si Sally hanggang sa maging latak, nawasak ang katawan at kaluluwa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabawi si Felicity mula sa pagkabigla, at tumingin kay Mateo habang medyo natatakot habang sinasabi, bibilasan mo at ilabas mo si Laika dito, habang hindi pa ito natutuklasan ni Timmy. Hindi lang niya gusto si Laika, gusto ka rin niyang harapin. Kung hahayaan mong matuklasan niya ang relasyon mo kay Laika, tiyak na hindi ka niya patatawarin. Nang malaman ni Felicity ang tunay na pagkakakilanlan ni Mateo, ang agad niyang naisip ay ang bilasan silang makatakas. Mas mabuti kung mas malayo ang kanilang tatakbo. Tutal, gaano man kalakas si Mateo, isa rin siyang True God Realm. Sa Luigi na ito, mayroong 10 Empyrean level powerhouses. Kapag natuklasan na nila ito, makakalimutan na nilang dalawa ang pagtakas. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, aalis dito. Bakit aalis? Kung gusto ko pang umalis, matagal na sana akong umalis. Ang dahilan kung bakit ako nanatili ay para makilala itong si Timmy. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Naisip pa nga ni Felicity na sumiklab ang ugali ni Mateo at nag-aalalang sinabi, hindi pa ito ang tamang panahon para maging mapilit. Hindi kayang ikumpara ng lakas ni Timmy ang panganay na senior sister. Bukod pa rito, nagdala pa siya ng 2 Empyrean powerhouses. Ngumiti lang si Mateo at hindi sumagot, ngunit tumingin kay Empyrean Lone Swan at nakangiting sinabi, napag-isipan mo na ba ang mga bagay-bagay? Kung pinag-isipan mo na, manampa ka ng isang heavenly Dao Oath, ito na lang ang pagkakataon mo. Nanatiling tahimik si Empyrean Lone Swan sa tabi sa buong oras, ngunit sa kanyang puso, ang mga dambuhalang alon ay nagkakagulo rin. Kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, naiisip niya ang dahilan kung bakit biglang lumitaw si Mateo kay Luigi. Si Laika lang ang pakay niya. Kay laking plano. Pinaglaruan ni Mateo ang buong tauhan ni Luigi sa kanyang palad. Lalo na si Empyrean Ice Cloud, masunurin pa nga niyang inihatid si Laika. Kung hindi dahil sa nakita niya mismo, kahit pabugbugin hanggang mamatay, hindi siya maniniwala na ang buong Empyrean powerhouses ng northernmost step ay naging kasangkapan ni Mateo. Anong klaseng tukana ito? Anong klaseng katapangan? Anong klaseng paraan to?
Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ni Lone Swan kung gaano kalaki ang tiwala ni Mateo para manatili rito at homanin si Timmy. Kapit lang. Ang galing talaga ng laro ni Mateo sa chess, kaya paano niya nagawang hindi mag-iwan ng paraan para makatakas. Habang iniisip ang lahat ng ito, si Lone Swan ay nabigla sa kanyang narinig. Sa mahigit isang taon na pagsasama nila, akala niya ay naiintindihan na niya ng husto si Mateo. Pero ngayon lang niya natuklasan na napakaliit pala ng pagkakaintindi niya kay Mateo. Sa katunayan, siya, isang makapangyarihang Empyrean, ay hindi maisip kung ano ang landas ng pag-atres ni Mateo. Bigla siyang huminga ng malalim at gumawa ng pinakamatalinong desisyon sa buhay na ito. Handang sumunod si Lone Swan sa Panginoon hanggang kamatayan at hinding-hindi magtataksil. Kung lalabagan ko ang sumpang ito, handa ring tanggapin ni Lone Swan ang parusa ng langit. Seryosong sabi ni Empyrean Lone Swan. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Felicity na mapatulala sa pagkamangha. Pakiramdam niya ay hindi kasing dami ng mga takot na dinanas niya sa buhay na ito gaya ngayon. Matapos malaman ni Empyrean Lone Swan ang tunay na pagkakakilanlan ni Mateo, sumumpa siya ng isang heavenly daw oath at sinabing gusto niyang sumunod kay Mateo. Nabaliw ba siya? Matalino. Bahagyang ngumiti si Mateo at inihagis ang dalawang plato ng jade kina Lone Swan at Felicity, habang malamig na sinasabi, maya-maya, kung makakaranas ka ng panganib, gamitin mo lang ang Divine Essence at basagin ang mga plato ng jade. Natural na masisiguro nito ang iyong kaligtasan. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Lone Swan, iniisip sa sarili na hindi nga siya nagkamali ng panghuhusga. Kaya lang, makakatakas kaya itong maliit na piraso ng jade plate mula sa ilalim ng ilong ng 10 Empyrean. Ang Empyrean Windlight na iyon, ang Empyrean Red Feather, ay parehong mga powerhouse ng Third Firmament Empyrean. Isang oras ang dumating sa isang iglap. Sa loob ng Ice Cloud Tower, dahan-dahang iminulat ni Timmy ang dalawang mata at malamig na sinabi, mukhang tatanggi siyang mag-toast para lang uminom at mawala ng kontrol. Mukhang hindi pa alam ni Matthew na ito kung sino ang may huling desisyon sa lupaing ito ng dulong hilaga. Sa tabi, malamig na sumengot si Ice Cloud, walang pakialam ang batang yan sa simula pa lang. Isa siyang taong hindi luluha nang hindi nakikita ang kabaong. Pero, sa lohikal na pagsasalita, dapat ay naibalik na rin siya ni Sally. Maaari kayang nakaharang si Brother Lone Swan. Kumunat ang noo ni Timmy at may paghamak na sinabi, sa tingin ko, malamang na magulo ang ulo ng Lone Swan na ito dahil sa edad, para kilalanin ang isang True God Realm bilang kanyang Panginoon na may katayuan bilang isang Empyrean. Marshal Uncle, tere na at tingnan natin. Kung hindi marunong magpahalaga ang Lone Swan na iyon, wala kaming problema kung paalisin natin siya. Bahagyang tumango si Empyrean Windlight at dahan-daang sumunod. Nang makita ang pag-aalab ng Hungarian pumatay ni Timmy, ang Empyrean Ice Cloud ay labis na natuwa sa kanyang puso. Matagal na niyang hindi kanais-nais sina Mateo at Lone Swan. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang humiram ng espada at pumatay ng mga tao. Kung mabubury niya ang 2 taong ito, magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan si Luigi. Ang grupo ng mga Empyrean at True Gods ay dumating sa Grand Peel Establishment sa isang nagbabantang paraan ngunit natuklasan nilang ang bulwagan ay kakaranas lamang ng isang malaking labanan. Habang ang Grand Peel Establishment ay matagal nang walang tao. Sa hagdang bato ng bulwagan, nakaupo si Mateo na nakapatong ang bukong-bukong sa kanyang tuhod, nakaupo sa isang upo ang kahoy, mahinahong umiinom ng alak habang umaapaw ang amoy ng alak. Sina Empyrean Lone Swan at Felicity ay nakatayo sa kaliwa at kanan bilang taga-subaybay. 2086. Nang maramdaman ang amoy ng dugo na kumakalat sa hangin, bahagyang naging malamig ang tingin ni Timmy. Pero hindi siya umingin kay Mateo kundi kay Empyrean Lone Swan. Lone Swan, nang ahas ka talagang patayin si Sally. Maaari kayang gusto mong maging kaaway ng aking Vast Wind Assemble. Malamig na sabi ni Timmy. Sa kanyang pananaw, imposibleng mapatay ni Mateo si Sally, maliban na lang kung si Lone Swan ay magiging traidor. Bahagyang umiling si Lone Swan at sinabing, hindi siya pinatay ng Empyrean na ito. Malamig na ngumiti si Timmy at sinabing, gusto mo pa ring magreklamo. Bukod sa iyo, sino pa ang makakapatay kay Sally dito? At saka, ano ang ibig sabihin nito, Junior Apprentice Sister Yang?
Naningkit ang dalawang mata ni Empyrean Ice Cloud at sinabi niya sa seryosong boses, Felicity, bakit hindi ka pumunta rito? Tumingin si Felicity sa Empyrean Ice Cloud, ang mga matang iyon ay parang nakatingin sa isang estranghero. Guro, huling beses na pong tatawagan kayo ni Felicity ng ganito. Simula ngayon, aalis na si Felicity sa Ice Cloud Tower. Malamig na sabi ni Felicity. Nanliit ang mga mata ng Empyrean Ice Cloud Tower at sinabi niya sa malamig na boses, taksil na disipulo, alam mo ba ang sinasabi mo? Inalagaan ka ni Master ng maraming taon pero gusto mo talagang humiwalay sa Ice Cloud Tower. Felicity, patayin mo ang taong nasa harap mo at bumalik sa harap ni Master. Tatanggapin na lang ito ni Master na parang walang nangyari. Habang nagsasalita sa likuran, unti-unting naging banayad ang mga salita ni Empyrean Ice Cloud, parang isang mabait na ina. Habang sinasabi ito ni Empyrean Ice Cloud, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang mahiwagang kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan na umaabot kay Felicity Yang. Ang kapangyarihang ito ay lubhang nakatago kahit ang mga powerhouse ng Empyrean na naroroon ay hindi ito napansin. Hindi man lang natinag si Felicity na parang hindi niya ito narinig. Nagbago ang mukha ni Empyrean Ice Cloud, naging matalas ang boses niya nang sabihin niya, Felicity, kinakausap ka ni Master. Hindi mo ba narinig? Sa oras na ito, ang Mateo na kanina patahimik ay biglang ngumiti at nagsabi, nagtataka ka ba kung bakit mo ginamit ang Divine Soul Mystic Art pero hindi nakinig ang Senior Apprentice Sister Felicity sa mga utos mo? Nang marinig iyon ni Empyrean Ice Cloud, biglang tumalon ang kanyang puso. Ang kanyang soul planting secret art ay lubhang nakatago, paano ito natuklasan ng batang ito? Bukod pa rito, ang kanyang sikretong sining ay hindi kailanman nabigo noon, bakit hindi makikinig si Felicity sa kanyang mga utos? Puno ng pagdududa si Empyrean Ice Cloud, ngunit isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng ilang daang libong taon, natural na hindi niya ito basta-basta ibubunyag. Baho na batang yan, malapit ka nang mamatay at puro kalokohan pa rin ang sinasabi mo. Naniniwala ka ba na pupunitin ng Empyrean na yan ang bibig mo ngayon din? Malamig na sabi ni Empyrean Ice Cloud. Walang pakialam si Mateo habang nakangiti, nahukay ko ba ang hindi ka nais-nais na kasaysayan at napalitan ng galit dahil sa kahihiyan? Huho, gamit ang isang Divine Soul Mystic Art para kontrolin ang sarili mong mga disipulo, ang isang master na tulad mo ay talagang nakakapanindig ng balahibo ng mga tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo ng Ice Cloud Tower. Tumingin sila sa Empyrean Ice Cloud na may takot at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang pagiging natanaman ng isang banal na kaluluwang mistiko ay katumbas ng pagiging alipin ng ibang tao. Hangga't handa si Empyrean Ice Cloud, kaya niya silang pilitin na gawin ang kahit ano. Ang ganitong uri ng bagay, hindi papayag ang sinumang martial artist. Sa ganitong uri ng pamamaraan, ano ang pagkakaiba nila sa isang grupo ng mga baboy na inaalagaan sa mga kulungan? Maging ang ibang mga Empyrean ay tumingin din sa Empyrean Ice Cloud ng may labis na gulat na mga titig. Nanlamig ang mga mata ni Empyrean Ice Cloud nang sabihin niya ito sa malamig na boses, Humph. Kasuklam-suklam na munting hayop, gusto mo bang gamitin ang ganitong paraan para maghasik ng kaguluhan sa Ice Cloud Tower? Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang makatakas ng ganito? Malamig na tumawa si Empyrean Ice Cloud. Isang napakalakas hanggang sa sukdulang batas ng yelo ang biglang lumawak at isang palad ang tumama kay Mateo. Gaano kaitikot ang palad ng isang Empyrean? Ngunit sa oras na ito, gumawa rin ng katulad na hakbang si Empyrean Lone Swan. Putok. Nagpalitan ng palad ang dalawang tao sa ere, dahilan para mapatag ang Grand Peel Establishment sa lupa. Tumingin si Mateo kay Empyrean Ice Cloud, at unti-unting nanlamig ang kanyang tingin. Nang gamutin niya ang mga pinsala ni Laika, naging mas maingat siya at sinuri ang banal na kaluluwa ni Laika sa pamamagitan ng Soul Suppressing Pearl, saka lamang niya natuklasan ang isang abnormalidad, at hindi niya nabigil ang pagpawisan ng malamig dahil sa pagkabalisa. Ito pala ang tunay na kahangahangang kakayahan ni Empyrean Ice Cloud. Ang ganitong uri ng Divine Soul Mystic Art ay lubhang nakatago, ito ay nakatago sa loob ng cultivation method ng Ice Cloud Tower.
Nang linangin ng mga disipulo ng Ice Cloud Tower ang pamamaraang ito ng paglilinang, palihim nitong iniiwan ang mga bakas ng banal na kaluluwa ng Empyrean Ice Cloud sa kanilang mga banal na kaluluwa. Hangga't handa si Empyrean Ice Cloud, maaari niyang kontrolin ang mga disipulong ito sa pamamagitan ng kanyang banal na mga imprint ng kaluluwa anumang oras. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ni Mateo ng isang lihim na kayamanan tulad ng Soul Suppressing Pearl, hindi niya talaga ito matutuklasan. Dahil sa kanyang tagumpay, hindi nag-alala si Empyrean Ice Cloud na hindi susuko si Laika. Ayaw lang talagang pukawin ng Empyrean Ice Cloud ang pagbabantay ng mga disipulo, kasama na rin ang kasalukuyang nasa isang pribadong lugar si Timmy at hindi pa tapos ang oras, kaya hindi niya ito pinapagana. Kung tungkol naman sa paghuli sa kanya para takutin si Laika, natural lang na mabuti kung makuha niya ito, pero hindi rin mahalaga kung hindi niya makuha. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang gumawa ng kaunting panlilinlang sa banal na kaluluwa ni Laika, walang makakatuklas nito. Naubos lang talaga ni Empyrean Ice Cloud ang lahat ng lakas ng utak niya at hindi niya inisip na ang hindi kinakailangang galaw niya ay nakakapukaw ng galit kay Mateo. Matapos itong matuklasan ni Mateo, nakaramdam din siya ng patuloy na takot. Kung hindi dahil sa pagiging mas maingat niya, magiging napakasama ng mga kahihinatnan para maisip. Kasabay nito, puno rin siya ng intensyong pumatay. Karapat-dapat patayin ang Empyrean Ice Cloud na ito. Matapos alagaan si Sally kanina, sinuri ni Mateo si Felicity at natuklasan ng mayroon din itong bakas ng banal na kaluluwa, at madali niya itong binura para sa kanya. Kung hindi, hindi rin magkakaroon ng ganitong saloobin si Felicity kay Empyrean Ice Cloud. Papatayin ng mga saksi, batay lang sa iyo. Tumingin si Mateo kay Empyrean Ice Cloud at sinabing may malamig na ngiti. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Empyrean Ice Cloud. Bigla niyang sinabi kay Timmy, kagalang-galang na pamangkin Timmy, ang batang ito ay nagbubuga ng kalokohan. Hindi ko rin alam kung saan niya ipinadala si Laika. Talagang nararapat siyang mamatay. Nanlamig ang puso ng lahat, alam nilang gustong humiram ng kutsilyo ni Empyrean Ice Cloud para pumatay ng mga tao. Malamig na tumingin si Timmy kay Mateo at malamig na sinabi, "Bata, bigyan ka ng pagkakataon ng batang Panginoon na ito. Ibigay mo si Laika, pagkatapos ay lumuhad ka at magmakaawa. Papayagan ka ng batang Panginoon na ito na maging dakilang tagapagtanggol ng Vast Wind Assemble, na gagawing mas mataas pa ang iyong katayuan kaysa kay Senior Fujin." Sa pananaw ni Timmy, si Mateo ay isa lamang na kulong na halimaw sa kasalukuyan. Binigyan niya siya ng daan palabas, dapat ay naluha siya ng pasasalamat. Siyempre, pinagmamasdan niya ang lakas ni Mateo sa pagpino ng pil. Sa pagkontrol sa isang henyo sa alchemy sa Vast Wind Assemble, sa hinaharap, pagkatapos niyang patunayan ang kanyang daw bilang isang Empyrean, hindi rin imposible para sa kanya na pamunuan ang Vast Wind Assemble at pag-isahin ang lupain ng Dulong Hilaga. Ang ambisyon ni Timmy ay napakalaki, mas malakas pa kaysa sa kanyang ama. Sa harap niya, sumuko ka o mamatay ka. Ito rin ay dahil kahit na nakita siya ng mga Empyrean na ito, lahat sila ay nag-iingat. Nakakahiya na nakasalubong niya si Mateo. Tumingin si Mateo kay Timmy at umiling, habang tumatawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, "Isang Polaka na gustong kumain ng karne ng sisni, labis na pinahahalagahan ang sarili mong kakayahan. Ang mga katulad mo lang ay kayang-kaya rin akong pasakopin. Sa pagmamayabang at pagyayabang mo rito, ang inaasahan mo ay ang mga Empyrean na nasa tabi mo, tama ba?" Tumawa ng malakas si Timmy at sinabing, "Bata, sa tingin mo ba dahil makapangyarihan ang alchemy daw mo, kaya mong ipagwalang bahala ang ibang tao? Ang alchemy daw ay isang maliit na daw lamang. Si Marshall daw ang tunay na dakilang daw na patungo sa langit. Bakit ako, Timmy, aasa sa lakas ng ibang tao? Matthew, alam kong hindi ka kumbinsido, pero hindi mo rin ako kailangang hikayatin, dahil hindi ka pa sapat na kwalipikado. Kung haharapin kita, bakit ko kakailanganin ng isang Empyrean para kumilos? Kung gusto mong humarap sa akin, talunin mo muna sila bago magsalita." Kumaway si Timmy, 7 hanggang 8 binata ang naglakad papunta sa harap ng karamihan. Kaagad, isang kaguluhan ang sumiklab sa karamihan. 2087. Noel, Maurice, Zinyo. Diyos ko, ang mga iyon.
Ang mga iyon ang mga punong disipulo ng iba't ibang Empyrean. Tapos na ang panahong ito, siguradong patay na si Master Lawson. Ang mga punong disipulong ito, ang pinakamahina ay isa ring initial stage 9 firmament true God. Paano lumaban? Bukod kay Sally na namatay na at kay Master Coleman, ang mga nangungunang eksperto ng mga batang henerasyon ni Luigi ay nagtitipon dito. May sunod-sunod na hiyawan sa paligid. Malinaw na tinakot sila ng pilang ito. Ang mga punong disipulong ito ay pawang napakalakas na nilalang kahit sa mga tunay na Diyos ng Ninth Firmament. Walang problema sa pagdurog sa mga nasa parehong ranggo. Medyo malayo pa si Master Lawson sa late-stage True God Realm, kaya paano niya sila lalabanan? May pagmamalaking tingin si Timmy habang lumingon kay Lone Swan at malamig na sinabi, Lone Swan, ang mga gawain ng nakababatang henerasyon ay maiiwan sa amin. Mas mabuting huwag kang makialam dito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang Feng na ito sa hindi pagiging magalang. Bahagyang naniningkit ang dalawang mata ni Empyrean Lone Swan, at sinabing, relax ka lang, hindi kikilos ang Empyrean na ito. Tiningnan ni Noel si Mateo ng may mapanghamak na tingin at malamig na sinabi, kapatid na Feng, ang pagharap sa isang walang kwentang tulad nito, sapat na ang mag-isa kay Noel. Bakit kailangan pang pakilyusan ang lahat? Ngumisi si Mateo at sinabing, isang basura na tulad nito. Kung hindi ako nagkamali, kamakailan mo lang kinain ang Yiching pill na pinino ko. Ganoon mo narating ang Peak 9 Firmament True God, di ba? Malamig na sabi ni Noel, ano ba yan? Hindi mo ba narinig si Brother Feng? Si Marshall daw ang dakilang daw. Sa harap ng aming husay sa pakikipaglaban, ikaw ay kasing babasagin ng isang langgam. Nang marinig iyon ni Mateo, ngumiti siya at sinabing, napakagaling. Mukhang minamaliit ko ang antas ng kawalang hiyaan ng mga taga-hilagang iyon. Talagang binigyan ako ng bagong pagtatasa ng mga Empyrean ni Luigi. Kung gayon, kayong ilan, sabay-sabay kayong sumalakay. Nakikita ni Mateo na ang iilang taong ito ay nakainom na ng mga gamot na kanyang pinino, at ang kanilang mga cultivation ay biglang nagbago. Ganitong klaseng pabor, naibuod lang ni Noel sa ilang salita at sinabi ng simple. Gaano ba ito kawalang hiya? Mahirap ipagpalit ang mga gamot ni Mateo gamit ang pera. Kahit na maliit na pagbuti lang ito, nakatipid pa rin ito ng daan-daan o libu-libong taon para sa mga taong ito. Sabay-sabay kayong umatake. Hindi naman kayo nahihilo dahil sa takot, di ba? Hindi napigilan ni Noel at ng iba pa ang pagtawa habang sinasabi nila. Sa kanilang pananaw, gaano man kalakas ang alchemy daw ni Mateo, isa lamang itong damit pangkasal para sa iba. Gaano kalakas ang kaya niyang lakas? Hindi man lang umabot si Mateo sa huling yugto ng True God Realm, pero walang hiya pa rin siyang nagyabang na gusto niyang makipaglaban ng 1-on-7. Talagang ignorante siya hanggang sa maging katawa-tawa na lang ito sa kanilang paningin. Mukhang ang punk na ito ay karaniwang iniiwasan ng mga tao at nakalimutan na ang tinatawag na paghanga at pagpupugay. Kung ganoon nga, turuan natin siya, pagmamalaking sabi ni Zinyoso na may bahagyang ngiti. Pagkatapos mag-usap, ang 7 tao ay may natatawang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang mabilis silang lumapit kay Mateo. Tungkol sa ganitong uri ng labanan, medyo wala silang pakialam. Masyadong kulang sa hamon. Hindi lang nila napansin na may natutuwang ekspresyon din na makikita sa mukha ni Empyrean Lone Swan. Hindi niya alam kung sino sina Mateo at Timmy na mas matapang. Pero kung hahayaan ni Mateo na sabay na umatake ang mga taong ito, siguradong wala siyang pakialam sa kanila. Mas malakas ang mga taong ito kaysa kay Sally, ngunit hindi rin sila gaanong mas malakas. Sinampal ni Mateo si Sally, inakala niyang magiging madali rin ang pakikitungo sa kanila. Mga kapatid, makipaglaro kayo ng maayos sa kanya. Nakangiting sabi ni Noel at sumulyap na sa likuran ni Mateo, ang bilis niya ay napakabilis. Isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa sulok ng kanyang bibig at itinaas niya ang kanyang kamay para iabot ang isang palad. Ang iba naman ay natawa rin na parang nakikita na nila ang pagkataranta ni Mateo na pinaglalaroan. Mabagal lang pag-usapan niyon, pero sa totoo lang, ang bilis ni Noel ay parang isang kisap mata lang.
Gayunpaman, nang papatong na sana ang palad niya sa balikat ni Mateo, tila may mga matang nakatitig kay Mateo sa likuran niya, bahagyang inihilig ang katawan sa isang gilid, at marahang iniiwasan ito. Ito ba ang martial daw na tinutukoy mo? Sa sobrang tame time kong pag-angkin tungkol sa kung ano ang martial daw, iniisip ko kung gaano kakalakas. Nakakadismaya talaga, umiling si Mateo at bumantong hininga. Agad na nagkulay atay ng baboy ang mukha ni Noel. Sa pagkakataong ito, isa itong malaking pagkawala ng mukha. Haha, Noel, hindi ba't sinabi mong gusto mo siyang paglaruan? Bakit ka pinaglalaroan? Sabi ni Maurice habang tumatawa ng malakas. Noel, hindi mo man lang kayang alagaan ang isang middle stage True God Realm. Nawawalan ka na talaga ng bait para sa amin, mga punong disipulo na ito. Sabi ni Zinyo sabay tawa ng malakas. Nang makita ng ibang mga punong disipulo ang sitwasyon, napangisi rin sila. Sa iilang magagaling na pinuno, natural din na may mga lihim na paligsahan. Nang makitang nanlalambot ang loob ni Noel, natural lang na hindi nila mapigilan ang pang-uuyam. Nakita ko lang na nanlamig ang ekspresyon ni Noel, at sinabi niya sa seryosong boses, ngayon lang ako nagkaroon ng kaunting kawalang ingat, bata, huwag kang maging mayabang. Ah, ganun ba? Nakatayo si Mateo habang nakatikip ang dalawang kamay sa likod at may makahulugang ekspresyon sa mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, agad na nagalit si Noel sa kahihiyan at sinabi sa matinding galit, "Pump, ang lakas ng loob mo talagang maliitin ako." Agad na tumaas ang aura ni Noel. Isang kakaibang ngunit tusong espada ang tumama kay Mateo. Swoosh! Ang bilis ng espada ni Noel ay napakabilis, halos dumating sa isang iglap. Bahagya pa ring inihilig ni Mateo ang kanyang katawan sa isang gilid, at marahang iniwasan muli ito. Sus Mariosep, paano niya nagawa yun? Hindi ako makapaniwala na hindi ko nga kayang pangalagaan ang isang middle stage True God Realm. Naggalit si Noel, iwinasiwas ang kanyang espada, at muling umatake. Kahit gaano pa siya kahirap magtrabaho, hindi pa rin niya mahawakan ang mga sulok ng manggas ni Mateo. Nagsalita siya tungkol sa pakikipaglaro kay Mateo, ngunit ang kinalabasan ay pinaglalaroan lang siya ni Mateo. Sa simula, pinagtatawanan pa rin ng lahat si Noel, pakiramdam nila ay napakabasura ng pinunong ito. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, hindi na matawa ang lahat. Minsan o dalawang beses pa rin masasabing swerte ito. Pero malinaw na malinaw sa kanila ang lakas ni Noel. Gaano man ito kaina, hindi rin ito umabot sa puntong mapaglaruan ng isang middle stage True God Realm. Nagpalitan ng tingin sina Maurice at ang iba pa, lahat ay nakakita ng gulat sa mga mata ng isa't isa. Sama-sama kayong sumalakay. Kakaiba ang batang ito. Sabi ni Maurice sa malalim na boses. Agad na ginamit ng 6 na dakilang pinuno ang kanilang mga paraan at sama-samang sumugod. Wala pa ring silbi ang pagsali nila sa labanan. Walang sino man ang maaaring humawak sa mga sulok ng manggas ni Mateo. Mapagbanta ng 7 tao, pero kahit gaano pa sila kahirap magtrabaho, wala pa rin silang magawa kay Mateo. Habang tumatagal ang kanilang labanan, lalo silang nababahala. Habang tumatagal ang kanilang labanan, lalo silang nabibigla. Ang teknik ng paggalaw ni Mateo ay masyadong kakaiba, parang isang ikan loach, hindi niya ito kayang suluhin kahit kailan. Sa malayo, ang ekspresyon ni Timmy ay naging mas seryoso rin. Ang ginawa ni Mateo ay malinaw na napakatalino ng batas pangkalawakan. Ang ganitong uri ng kataas-taasang batas, ang pag-unawa kahit kaunti ay isang napakalaking swerte. Malinaw na nakaunawa si Mateo sa isang napakataas na antas. Hindi man lang ito napansin ng iilang hanggal na iyon. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Isang tunay na Diyos ng ika-6 na langit ang nakikipaglaro sa 7 tunay na Diyos ng ika-9 na langit sa kanyang palad. Maaari kayang. Si Master Lawson ay hindi lamang isang master ng alchemy, isa rin siyang eksperto sa martial arts. Napakalakas. Hindi ko lang alam kung may kakayahan si Master Lawson na gumanti o wala. Isang tunay na Diyos ng ika-6 na langit na nakikipaglaro sa 7 tunay na Diyos ng ika-9 na langit, ang eksenang ito ay labis na nakakagulat, na nagdulot ng sunod-sunod na bulalas. Akala ng lahat ay tiyak na pagtatawanan si Mateo.
Sino ang mag-aakala na ang resulta ay kabaligtaran pala? Huho, ito ba ang martial daw mo? Nakakatawa talaga, para hindi mo man lang ako mapantayan, ang alchemist ng menor de edad na daw na ito. Nangangahas din ba kayong magsabing kayo ang mga punong disipulo? Sa itaas ng langit, narinig ang mapang-akit na tawa ni Mateo. Bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ng sigla ang pumailang-lang sa kalangitan. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Kalimutan mo na yan, masyado nyo akong binaygo, tapusin na natin tong larong to. Walang pakialam na kumalat ang tamad na boses ni Mateo. 2088. Ang aura ni Mateo ay tumaas ng husto. Ang kanyang kapangyarihan ng sigla ay kapantay ng mga 8 firmament true gods. Nakita niya lang itong mabilis na umiiwas sa espada ni Noel. Diretso niyang itinaas ang isang kamao. Naramdaman na lamang ni Noel ang isang nakapangangilabot na kapangyarihan na may kasamang alulong sa likuran niya. Ngunit huli na ang lahat para sa kagustuhang umiwas. Putok. Sa gitna ng takot na boses ng lahat, si Noel ay nabuwal at naging parang ulap ng dugo. Kasama ang perpektong gininto ang katawan ng Universe Dragon Claw na may 6 na transformation, ang lakas ng suntok ni Mateo ay hindi pa natatalo ng mga Peak 9 Firmament True Gods. Paano ito natatalo ni Noel? Nang makita ng ibang mga pinuno ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanilang mga anit ang pagkirot. Paano pa nila nagawang harapin si Mateo? Lahat ay nagtatakbuhan ng walang pakundangan. Guro, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Panginoon. Tila hinahanap ng mga pinunong ito ang mga matatanda ng kanilang pamilya matapos silang apihin ng mga tao sa labas. May hikbi pa nga sa kanilang mga salita. Akala nilang lahat ay madaling apihin si Mateo, pero sino ang mag-aakala na isa itong mababangges na halimaw? Hindi dapat magalit si Mateo. Nang makita ni na Empyrean Red Feather at ng iba pa ang sitwasyon, agad silang sumigaw, "Tumigil ka, Matthew." Kasabay nito, ang iilang magagaling na Empyrean ay malapit ng kumilos. Mas mabilis lang talaga si Mateo kaysa sa kanila. Matapos patayin ni Mateo si Noel, wala na siyang balak tumigil. Nakita ko lang ang isang Mateo na biglang naging 6 at sabay-sabay na lumitaw sa 6 na direksyon. Putok, putok, putok. Isang sunod-sunod na pagsabog ang nagmula sa kalangitan. Ang 6 na dakilang pinuno ay direktang pinasabog at naging latak. Lahat ay napanganga at natigilan sa eksenang ito, nakaawang ang kanilang mga bibig, at baka sa kanilang mga mukha ang gulat. Lalo na ang iilang magagaling na Empyrean, ang kanilang mga puso ay tumutulo ng dugo. Ito ang lahat ng kanilang mga kahalili, gaano karaming pagsisikap ang kanilang ginugol sa loob ng ilang taon na ito. Pero ngayon, ilang hininga lang ang ginamit ni Mateo at napatay silang lahat. Paano ko sila mapapayag dito? Gayunpaman, mas lalo silang nabigla sa kasalukuyan. Nagpamala si Mateo ng napakatalinong batas pangkalawakan na higit pa sa kanilang imahinasyon. Sa isang iglap, nagtransforma bilang 6 na clone, sabay-sabay na lumilitaw sa 6 na lugar, at pinatay ang 6 na powerhouse. Silang lahat, ang mga Empyrean na ito, ay natural na masasabi na hindi ito isang pamamaraan ng clonang, kundi isang napakatalinong paggamit ng batas pangkalawakan. Ang ganitong uri ng paraan ay talagang hindi kapanipaniwala. Kahit sila, ang mga makapangyarihang Empyrean na ito, ay hindi rin kayang gawin iyon. Ito. Masyado rin itong malakas, di ba? Kahit na si Master Lawson ay isang powerhouse sa pagpapaganda ng katawan, hindi rin ito ganoon kalakas, di ba? Ang isang galaw niya ay nakapatay ng 6 na dakilang 9 firmament true gods. Hindi ka panipaniwala. Nadaig na ni Master Lawson ang alchemy path ng dulong hilaga sa murang edad. Bukod pa rito, mayroon din siyang kakilakilabot na lakas sa martial daw, paano siya nakapag-cultivate. Matagal nang natigilan ang lahat sa gulat. Namangha sila sa lakas ng pakikipaglaban ni Mateo. Akala niya noong una ay isa lamang alchemist si Mateo, at limitado lamang ang kanyang kapangyarihang lumaban. Pero sino ang mag-aakala na ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ay napakalakas, direktang tumitawid sa ilang maliliit na kaharian at napatay ang kanyang mga kalaban. Ang mga pinaka-elitistang junior ni Luigi ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas mula sa ilalim ng kanyang mga kamay. Matthew, pinatay mo ang disipulo ko.
Tiyak na papatayin ka ng Empyrean na ito ngayon. Galit na sabi ni Empyrean Redfeather. Labis din na nabahala at nagalit ang ibang mga Empyrean. Labis silang nagalit sa mga ginawa ni Mateo. Gayunpaman, kalmado si Mateo, nakatingin kay Timmy ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Pagkatapos ay sinabi niya, mukhang hindi na dapat banggitin ang kanilang marshal daw. Hindi ko alam kung ang iyong marshal daw ay makakapukaw ng aking interes o hindi. Bahagyang naninangkit ang dalawang mata ni Timmy, kasabay ng maningning na liwanag na sumisinag sa kanyang mga mata. Ang pagganap ni Mateo ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Akala niya noong una ay kaya niyang pigilan si Mateo ng basta-basta. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ay sapat na pala para magdulot ng banta sa kanya. Huho, bata, talagang nagulat ako ng husto. Pero, wala ka pa ring kwalipikasyon para tumayo sa harap ko. Parang mga manok na luwad at asong palayok ang mga taong iyon sa harap ng batang amo na ito. Dahan-dahang lumabas si Timmy, ang aura sa kanyang katawan ay lalong lumalakas ng lumalakas. Hindi mapigil ang magbago ang mga mukha ng lahat. May sumigaw sa gulat, napakalakas na aura. Naabot na ng aura na ito ang grand completion through God Realm. Isang hakbang na lahat mararating na niya ang Empyrean Realm. May pagmamalaking tumingin si Timmy at bahagyang ngumiti, kung sa tingin mo ay may kakayahan ka ng hamanin ako pagkatapos mo silang patayin, nagkakamali ka. Ako, si Timmy, ay nakatakdang maging taong magbubuklod sa dulong hilaga. Paano ako maihahambing sa mga ganoong uri ng basura? Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, ganoon ba? Sinabi mo rin iyan ngayon lang, pero patay na silang lahat. Nanlamig ang mukha ni Timmy at sinabing, binibigyan ka ng batang Panginoon na ito ng pagkakataon ngayon, ibigay mo si Laika, o mamatay ka. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo, at may bahid ng lamig ang kanyang mga salita nang sabihin niya, gusto mong pakasalan si Laika dahil nagustuhan mo ang kanyang deep-in physique. Nagulat si Timmy at sinabing, paano mo nalaman? Pero hindi mahalaga na alam mo. Ginagawa ito ng batang Panginoong ito para sa kanyang profound in physique. Ang pamamaraan ng paglilinang ng batang Panginoong ito ay nakaabot na sa isang malaking tagumpay, at ang aking paglilinang ay nakultivate na rin hanggang sa tugatog ng True God Realm. Matapos makuha ng batang Panginoong ito ang kanyang profound yin physique, makakalusot ako sa mga tanikala at magiging pinakabatang Empyrean powerhouse sa northernmost step na ito. Nang marinig iyon ni Mateo, biglang sumibol ang intensyong pumatay sa kanyang puso. Kanina, nang ilabas ni Timmy ang kanyang world power, nakaramdam si Mateo ng isang napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay napakalakas na para bang isa itong sinaunang higanti. Pero napansin ni Mateo na ang kapangyarihang ito ay hindi pa natatapos ng husto. Sa gitna ng kapangyarihan ng sukdulang yang, nawawalan ito ng kahit isang bakas ng sukdulang kapangyarihan ng yin. Ang pagkaunawa ni Mateo sa heavenly daw ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ang napakaraming buhay sa mundong ito ay palaging nagtutulungan at nagpipigil sa isa't isa. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ng matinding yang, mayroon din itong hangganan sa huli. Base lamang dito, kahit bigyan pa si Timmy ng 100,000 taon, makakalimutan niya rin ang pagpasok sa Empyrean Realm. Pero, kung matatapos niya ang nawawalang piyesang ito, maaaring makaabot si Timmy sa Empyrean sa loob ng ilang taon. Paano naging ganoon kadaling hanapin ang bakas ng matinding kapangyarihang yin na ito? Ngunit ang itsura ni Laika ay nagbigay ng pag-asa kay Timmy. Kaya naman, nagtago siya sa loob ng ilang taon, at sa wakas ay nagkultiba upang maging isang dakilang ganap na tunay na Diyos. Pagkatapos niyang lumabas at kunin ang matinding kapangyarihang yin ni Laika, madali na niyang magagawang maging isang Empyrean. Habang pinaplano niya ng mabuti ang mga bagay-bagay, nakasalubong niya si Mateo, ang hindi inaasahang pabago-bagong ito. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, ikaw ay nararapat mamatay. Ang mga kilos ni Timmy ay nakaapekto na sa kita ni Mateo. Si Laika ang reverse scale ni Mateo. Hawakan at mamatay. Tumawa ng malakas si Timmy at sinabing, ang pagpapahintulot sa batang Panginoong ito na patunayan ang aking daw bilang isang Empyrean, iyon ang kanyang karangalan. Nasaan siya?
Ibigay mo siya, at ang batang Panginoong ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa kamatayan. Tumingin si Mateo kay Timmy at sinabing may pangungutya, ang dami mong sinasabi. Hindi mo ba naisip kung bakit ko kinuha si Laika? Nagdilim ang ekspresyon ni Timmy at sinabing, wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi mo ibibigay si Laika, mamamatay ka. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, tigilan mo na ang mga walang kwentang pagsisikap. Wala na si Laika sa Luigi. Isa pa, Mateo talaga ang pangalan ko. Malinaw na hindi pamilyar si Timmy sa pangalang ito. Ngunit nang marinig ito ng Empyrean Ice Cloud, hindi napigilan ang ekspresyon ng kanyang mukha na magbago ng husto. Ay ikaw si Mateo. Paano ito nangyari? Ang Empyrean Ice Cloud ay kapareho ni Empyrean Lone Swan, agad na nag-iisip ng maraming bagay. Dahil din dito kaya labis siyang nabigla sa kanyang puso. Palaisipan pala niya ang lahat ng ito. At siya, isang makapangyarihang Empyrean na nang ibabaw sa isang rehiyon, ay unti-unting nasangkot sa pukana sa ilalim ng paghila ni Mateo. Personal pa nga niyang ibinigay si Laika sa mga kamay ni Mateo. Kumunat ang noo ni Timmy at sinabi niya sa seryosong boses, sino siya? 2089. Siya ang taong iniibig ni Laika. Mapait na sabi ni Empyrean Ice Cloud. Matalinong tao rin si Timmy at mabilis niyang naiisip ang maraming bagay. Sa mahigit isang taon na ito, umalangaw-ngaw ang pangalan ni Mateo sa dulong hilaga. Natural lamang na maraming narinig si Timmy pagkatapos niyang umalis sa kanyang pag-iisa. Hindi lang niya inaasahan na ang ginagawa ni Mateo ay para kay Laika. Hey, napakagandang plano. Nako, ibang-iba talaga ang pananaw mo sa akin. Pero, para manggahas kang agawin ang babae ko, ang babae ni Timmy, kailangan mong mamatay ngayon. Malamig na tumawa si Timmy, isang nag-aalab na apoy ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Walang hangganang apoy sa impyerno. Inilahad ni Timmy ang kanyang palad, ang buong rehiyon ng kalawakan ay ganap na nababalot ng apoy, direktang binalot si Mateo sa loob nito. Nagbago ang mga mukha ng lahat, ang bolang apoy ng impyerno ay parang nagliliyab na araw. Kahit na napakalayo nila, pakiramdam nila ay nasusunog sila. Ano kaya ang magiging sitwasyon ng mga Mateo na nasa loob ng impyernong apoy? Tunay ngang karapat-dapat na maging numero unong tao sa dulong hilaga, ang heaven-burning secret art ni Timmy ay malamang na nakapaglinang na sa kataas-taasang antas. Kahit na may kakayahan si Master Lawson na maabot ang pinakamataas na langit, malamang na hindi rin siya makakatakas sa limitless fire hell na ito. Sayang, isang napakalakas na master ng alchemy ang namatay ng ganito lang. Maraming tao ang umiling at bumantong hininga, iniiyakan si Mateo. Sa kanilang pananaw, siguradong patay na si Mateo. Isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Timmy, at may paghamak na sinabi niya, ang limitless fire hell kung ito ay kayang sunugin ang walang hanggang kawalan. Kahit na maunawaan mo ang spatial law, paano ka makakatakas? Ganoon ba? Hindi pa humihina ang boses ng may isang figure na lumabas mula sa walang hanggang apoy na iyon ng marahan at panatag. Para bang ang walang hanggang dagat ng apoy na iyon ang sarili niyang bakuran. Sino ang taong ito kung hindi si Mateo? Nagbago ang mukha ni Timmy at sinabi niya, ito. Paano ito nangyari? Tumayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod niya at malamig na sinabi, sinusobrahan mo ang iyong batas ng apoy at minamaliit mo rin ang batas ng espasyo. Sinusunog ang walang hanggang kawalan. Paano naging ganoon kadali ang iniisip mo? Tanging ang isang taong katulad mo na hindi nakakaintindi ng espasyo ang naglalakas loob na magsabi ng ganitong uri ng mga salita. Habang pinag-aaralan ni Mateo ang batas pang-espasyo, mas nadarama niya ang malawak at lalim ng batas pang-espasyo. Ang daw ng kalawakan ay isa sa mga pinakasinaunang batas sa mundong ito. Paano ito natalo ng ganoon kadali? Gumamit ang mga powerhouse ng True God Realm ng spatial law para makadaan sa kawalan, ngunit iyon lamang ang pinakamababaw na aplikasyon ng spatial law. Kung iisipin ang batas pangkalawakan na kasing taas ni Mateo, kakaunti lang ang makikita sa buong Heavenspan world. Hinuhusgahan ni Timmy ang iba gamit ang sarili niyang lakas, kaya paano niya maiintindihan ang kapangyarihan ni Mateo?
Maliban na lang kung kayang linangin ni Timmy ang batas pangkalawakan sa antas ni Mateo, o linangin ang batas ng apoy sa antas ni Empyrean, may posibilidad na masaktan si Mateo. Sa ganitong antas pa lang, paano nito nababantaan si Mateo? Bahagyang sumama ang mukha ni Timmy at malamig niyang sinabi, "Huh? Sinasadya kong magpakamisteryoso. Minaliit kita. Hahayaan kitang tingnan ang tunay kong lakas kung gayon." Nang makita pa lamang niyang matalim ang kanyang mga titig, isa pang aura ang pumailan lang sa langit. Batas ng katangian ng hangin. Ito ang espesyalidad ng Empyrean Vast Wind. Nagbubulungan pa rin ang lahat ng kumalat ang ikatlong kapangyarihan ng batas. Sa pagkakataong ito, maging ang mga titig ni Mateo ay nagpapakita rin ng kaunting kaseryosohan. Batas Yelo. Hindi ko inaasahan na si Timmy ay isang walang kapantay na talento para pagsamahin ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas. Hindi nakakapagtaka na siya ay napaka-arrogant. Talagang mayroon siyang kapital para maging labis na arrogant. Bulalas ni Empyrean Red Feather ng may paghanga. Tama iyan. Hindi niya naunawaan ang tatlong uri ng batas. Ngunit ang totoo ay pinagsasama niya ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas. Para lamang makita sa katawan ni Timmy, ang kapangyarihan ng apoy, ang kapangyarihan ng mabangis na hangin, at ang kapangyarihan ng yelo, na magkakaugnay. Maliwanag, ito ang manifestasyon ng tatlong kapangyarihan ng mga batas na nagsasama-sama. Ang pag-unawa sa batas na tulad niya ay halos kayang abutin ng mga nasa parehong ranggo na. May sunod-sunod na hiyawan sa paligid. Sinasabi ng lahat na si Timmy ang numero unong tao sa dulong hilaga. Dati, pakiramdam ng lahat ay siya ito na umaasa sa prestihiyo ng kanyang ama. Ngayon lang nila nalaman na siya pala ito na umaasa sa sariling lakas. Ang mga taong pinagsama ang dalawang kapangyarihan ng batas ay tinatawag ng mga henyo sa mga henyo. Hindi na mailalarawan gamit ang henyo ang mga taong pinagsama ang tatlong kapangyarihan ng batas. Walang kapantay ang talentong iyon. Ang pagsasama ng tatlong kapangyarihan ng batas ay hindi maihahambing sa limang kapangyarihan ng batas ni Stella. Sa lakas ni Timmy, malamang kaya niyang suntukin si Stella gamit lang ang isang kamay. Tumingin si Timmy kay Mateo ng may pagmamalaki at malamig na ngiti ang sinabi, "Para magamit ko ang buong lakas ko, sapat na ang maipagmamalaki mo. Pinagsama ko ang tatlong kapangyarihan ng batas at hindi pa ako nakakaharap ng kapantay sa parehong ranggo. Ngayon, nakarating na ako sa grand completion ng True God Realm. Ako ang numero unong tao sa ilalim ng Empyrean. Mateo, ito ang aking marshal daw. Sa tingin mo ba? May kakayahan ako para sabihin ito." Malamig na sabi ni Mateo, "Ito na ba ang buong lakas mo?" "Ah. Hindi naman masama, hindi ko lang alam kung kaya mong gamitin ang buong lakas ko o hindi, sige lang." Malamig na sumanghel si Timmy at may paghamak na sinabi, "Pabaya at bulag na hanggal, gusto kong makita kung ano ang buong lakas mo." Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Timmy, at agad na dumating. Tatlong kapangyarihan ng batas ang nagsanib sa isa, ang kanyang kamao ay napakalaki at parang sa malakas na alon, halos mabitak ang langit at mabitak ang lupa. Maging ang grupo ng mga Empyrean ay nagkaroon din ng bahagyang pagbabago sa mukha sa oras na ito. Ganitong klase ng guluhan, kapag nakapasok na si Timmy sa Empyrean Realm, malamang ay kaya niya silang durugan agad. Tanging isang third firmament Empyrean tulad ni Empyrean Red Feather ang may kwalipikasyon para mahigpit siyang supulan. Kasabay nito, ang mahalagang enerhiya ni Mateo ay tumaas din sa tugatog at mas malakas pa kaysa ngayon. Putok. Sa ibabaw ng kawalan, nagpalitan ng suntok ang dalawang tao. Kumalat ang nakapangangilabot na alon ng enerhiya, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na parang dinudurog pababa ang mount. Tay mula sa itaas. Sa ilalim ng isang suntok, ang figure ni Mateo ay lumipad paatras, isang bibig na puno ng sariwang dugo ang mabilis na bumulwak. Tumawa ng malakas si Timmy at sinabing, "Para matanggap ang suntok kong ito, sapat na ang iyong pagmamalaki. Gayunpaman, nahihirapan ka pa ring makatakas sa kamatayan ngayon." Muli. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay na makahinga si Mateo, at isa na namang suntok ang sumugod. Putok, putok, putok. Sunod-sunod na malakas na kalabog ang narinig. Halos maduraj na ang langit dahil sa labanan ng dalawang tao.
Nanginig ang kawalan, dahilan para bumaliktad ang agos ng mabituing ilog. Ang ganitong uri ng labanan ay halos lumampas na sa limitasyon ng True God Realm. Ibang antas na ang laban na ito. Napakalakas. Pareho silang napakalakas. Talagang hindi ko maisip kung paano sila naglilinang. Nakakahiya. Halos hindi na makatiis si Mateo. Masyado pa siyang bata, bigyan mo pa siya ng ilang daang taon, dapat ay kaya niyang manalo kay Timmy. Walang kung sa buhay. Ang talo ay talo. Pero kung sasaalang-alang ang talento ni Mateo, sayang talaga. Sa ibaba, may sunod-sunod na mga bulalas. Ang lakas ng dalawang tao sa pakikipaglaban ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Paulit-ulit lang na napipilitang umatras si Mateo dahil sa panggigipit ni Timmy, at hindi na niya kayang tiisin pa. Halata na ang resulta ng laban na ito. Masyadong kakilakilabot ang aura ni Timmy. Para makatagal si Mateo hanggang ngayon sa ilalim ng kanyang mabangis na mga atake, medyo matapang na ito. Putok. Sa oras na ito, isang malakas na kalabog ang narinig. Gumuhit ng tuwid na linya ang figure ni Mateo at bumagsak sa lupa. Hay nako, natalo na si Mateo. Isang sunod-sunod na panaghoy ang narinig mula sa karamihan. Nakatayo sa ere si Timmy, parang isang Diyos ng digmaan. Hahaha, sa henerasyon ng mga nakababata, ikaw ang unang nakalaban ko ng ganito. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa impyerno. Ang figure ni Timmy ay humaba rin sa abot tanaw, patungo sa malaking hukay sa lupa. 2090. Putok. Mabilis na dumating si Timmy, ngunit mas mabilis pa siyang nakabawi. Natulala ang lahat, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ang nangyari? Wala silang nakitang anumang bakas ng pag-alunalon at si Timmy ay lumilipad ng padabog. Para bang bumangga si Timmy sa isang pader at direktang nakabawi. Ang eksenang ito ay lubhang nakakalito. Sa loob ng hukay, dala ni Mateo ang espadang may buto at dahan-daang lumabas, na may mapanglo na aura ng pagpatay sa kanyang katawan. Napakagaling. Para magamit mo ang buong lakas ko, dapat ay maipagmalaki mo na. Tumingin si Mateo kay Timmy at malamig na sinabi. Nakatayo siya roon, nagbibigay sa mga tao ng napakataas na pakiramdam, parang isang matalas na espada na nakasukbit sa kaluban, nag-iipon ng momentum at naghihintay ng paglaya. Ay ito ang layuning mag-espada. Kay bilis at napakalakas na layuning mag-espada. Pinagsama niya ang isang kataas-taasang batas at ang batas ng sword daw. Ito. Paano ito naging posible? Matagal nang nakatayo roon si Empyrean Windlight. Kahit na nakita niyang naiintindihan ni Mateo ang spatial law, hindi pa rin siya naantig. Dahil alam niyang tiyak na mananalo si Timmy. Pero sa pagkakataong ito, sa wakas ay bumakas ang gulat sa mukha niya. Ang pag-unawa sa batas spatial ay walang iba, kundi ang pagsasama ng batas ni Sword Dao at batas spatial, iyon ay kahanga-hanga. Ang antas ng kahirapan ay mas mahirap pa kaysa sa pagsasama ng tatlong kapangyarihan ng batas. Ang kataas-taasang batas, ang pag-unawa lamang dito ay nangangailangan ng napakalaking talento. Hindi man lang matutunan ng mga ordinaryong tao ang mga pangunahing kaalaman, lalo na ang pag-usapan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng batas. Paano nga ba nakapag-cultivate ang batang ito? Nadaig ng talento niya sa alchemy ang mga 7-star alchemy gods, pero ang totoo, malalangit din ang kaya niyang gawin sa martial arts. Bulalas ni Empyrean Red Feather ng may paghanga. Ngayon lang ba niya natatamaan si Timmy ng lumilipad? Pero wala akong nakitang pag-alunalon ni Sword Dao. Gulat na sigaw ng isa pang Empyrean. Isang atake na hindi nakikita ang pinaka-nakakatakot. Hindi pa alam ng grupo ng mga Empyrean kung paano ilalarawan ang kanilang mga emosyon. Sa simula, inakala nilang sapat na ang kahangahangang kakayahan ni Timmy. Hindi nila inaasahan na mas kahanga-hanga pa pala ang talento ni Mateo kaysa kay Timmy. Ito. Kapatid na Windlight, magiging maayos din ang kagalang-galang na pamangkin na si Timmy, hindi ba? Bakit hindi, mas mabuting kumilos na tayo, nag-aalalang sabi ni Empyrean Ice Cloud. Umiling si Empyrean Windlight at sinabing, relax ka lang, sandali lang ang kapabayaan ni Timmy. Isa pa, mayroon pa rin siyang ultimate move na hindi niya nagamit. Hindi matatalo si Timmy.
Kahit mataas ang talento ng batang ito, mas mababa ang cultivation realm niya kaysa kay Timmy sa huli. Nang marinig ito ng grupo ng mga Empyrean, agad silang nakaramdam ng lubos na kapanatagan. Ang kasalukuyang Timmy ay may gusot na buhok, maraming sugat sa katawan, sa isang kaawa-awang kalagayan. Paano pa naroon ang mataas na tindig mula kanina? Sus Mariosep! Sus Mariosep! Sus Mariosep! Nang ahas kang saktan ako. Tiyak na pupunitin kita ng husto. Mateo, ang daliring ito ang pinakamalakas na atake na nagawa ko matapos pagsamahin ang tatlong batas. Para mamatay ka sa ilalim ng ataking ito, dapat ay maipagmalaki mo ito. Umungol si Timmy at itinuro ang isang daliri ng may kaba. May lumitaw na maliliit na bitik sa kalawakan, makikita kung gaano kakilakilabot ang daliring ito. Kung ang daliring ito ay dadap sa katawan ng isang tao, malamang ay maaari itong direktang lipulin siya. Daliring dumudurog ng kalawakan. Ang mukha ni Empyrean Windlike ay nagpakita ng kaunting ngiti ng pagpupuri habang sinasabi niya, ang pagsasama-sama ng mga batas ay isang aspeto, ang paglalapat ng mga batas ay isa pang aspeto. Ang pag-unawa ni Timmy sa tatlong batas na ito ay lubhang malalim at nakaukit na ng isang dakilang daw na pag-aari niya. Marahil ay malalampasan niya si Big Brother sa hinaharap at maging isang minsanang minsang kapangyarihan ng Heavenly Emperor sa lupang ito ng dulong hilaga sa loob ng ilang daang libong taon. Ang daliring ito, kahit nakunin ito ng isang First Firmament Empyrean, malamang na magiging resulta rin ito ng malubhang pinsala. Nang marinig iyon ng lahat, nagbago ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na si Timmy ay talagang napakapangit. Ang atake ng isang Ninth Firmament True God ay kayang makapinsala sa isang Empyrean. Anong klaseng nakakatakot na kapangyarihang pang-opensa ito? Gaano kalakas ang isang Empyrean? Kahit na tumayo ang isa roon at hayaang tamaan sila ng isang malaking True God Realm, mahirap pa rin silang masaktan kahit kaunti. Ito ay mga makapangyarihang nilalang na may dalawang magkaibang antas. Ito ay dalawang magkaibang antas ng pag-unawa sa langit nung daw. Ngunit ang daliri ni Timmy ay maaaring makapinsala ng malubha sa isang Empyrean. Makikita kung gaano kakilakilabot ang ataking ito. Siyempre, ang kakayahang sakta ng isang Empyrean ay isang bagay. Ang isang Empyrean powerhouse ay natural na hindi tatayo doon ng walang kamalay-malay at hahayaang manakit si Timmy. Hindi mapigilan ng mga Empyrean ang pagtingin kay Mateo may awa. Ang makatagpo ng ganitong kalaban ay siyang kanyang ikinalulungkot. Man! Siya! Nakangiti talaga siya. Natuklasan ng mga Empyrean na may bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, at hindi nila maiwasang mag-ulat. Sa oras na ito, may mood pa rin siyang ngumiti. Ngumisi si Ice Cloud at sinabing, malamang takot ka talaga, di ba? Medyo interesante. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang espada at mahinahong sinaksak ang isang espada. Masyadong burara at ordinaryo ang espadang ito, walang anumang kapangyarihang mapag-usapan. Kung ikukumpara sa pagpapakita ng lakas ni Timmy na umabot sa kalangitan, ang sword art ni Mateo ay walang anumang estetika. Mukhang isang martial artist si Mateo na hindi marunong gumamit ng espada. Maliban na lang kung nandito si Vic at ang iba pang mga taong nakapunta na sa Ancient God Battlefield noon, malalaman nila na ang espada ni Mateo ay talagang sumusunod sa eksaktong parehong pattern ng Empyrean Bone Devil na iyon. Anong ginagawa niya? Kaya bang manakit ng tao ang ganitong klaseng espada? Kumunat ang noo ni Empyrean Windlike. Hindi niya lubos masabi kung anong kahangahangang aspeto mayroon ng espada ni Mateo. Ngunit patuloy niyang nararamdaman sa kanyang puso na mayroong maliit na pahiwatig na may mali. Malamig na tumawa si Empyrean Ice Cloud at sinabing, syempre, wala naman itong masasaktan. Kaya nga sinabi ng Empyrean na ito na natatakot siya ng sobra. Ang mga taong hindi nakakaalam ng kwento ay pawang kinukutya ang espada ni Mateo, sinasabing isa siyang sasambang humaharang sa kariton. Ganoon din si Timmy. Tumawa siya ng malakas at sinabing, haha, umaasa ka ba sa espadang ito para hawakan ako? Mapunta ka sa impyerno kung ganoon. Sa oras na ito, nabuo na ang space-shattering finger. Matinding itinuro niya si Mateo. Tunay na espada na may hukay na ukit. Marahang ibinuka ni Mateo ang apat na salitang ito.
Ang galaw na ito ay Sword Hollow Edge pa rin. Ngunit siya ay binigyang inspirasyon ng Empyrean Bone Devil at ganap ng natuto sa pagpigil sa kapangyarihan. Umabot din sa sukdulan ng kapangyarihan ni Sword Hollow Edge at hindi ito tumagas kahit kaunti, umabot sa larangan ng pagbabalik sa orihinal na pagiging simple ng isang tao. Kaya naman, pinangalanan niya itong True Sword Hollow Edge. Sa oras na ito, isang kidlat ang biglang kumislap sa isipan ni Empyrean Windlight, may iniisip. Ngayon lang, nang biglang tumilapon pabalik si Timmy, wala ba talagang anumang alon-alon? Maaari kayang pinaikli ng batang ito ang kanyang kapangyarihan hanggang sa limitasyon at hindi man lang ibinunyag ang kahit isa. Talaga bang magagawa ang ganitong bagay? Hindi maganda. Timmy, umatras ka agad. Sigaw ni Empyrean Windlight, biglang gumalaw ang kanyang figure, mabilis na lumapit sa larangan ng digmaan ng dalawang tao. Ngunit nakalulungkot, huli na ang lahat. Isang maliwanag at isang madilim, dalawang atake, ang nagbanggaan ng malakas sa hangin na pumupunit sa kawalan. Ang ganitong uri ng banggaan ay maaaring ilarawan gamit ang pagpapagalaw ng mga bundok at pagpuno ng mga dagat, na nagiging dahilan upang ang mga bundok at ilog ay damaloy ng pabaliktad. Hindi ito kahit kaunti ay labis. Gulat na gulat ang lahat sa eksenang ito. Hindi pa ito na proseso ng kanilang mga utak. Bakit kaya ang magulo at ordinaryong espada ni Mateo ay may ganitong nakakatakot na kapangyarihan? Ang Sword Hollow Edge ni Mateo ay isang walang kapantay na mabilis at mabangis na atake sa simula pa lang. Ngayong naabot na niya ang malaking tagumpay sa muling pagsasanay ng kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Sword Hollow Edge ay nakompres ng husto, nang walang anumang pagtagas. Ang kapangyarihan ay naging mas malakas ng ilang beses. Isang nakakatakot na atake, kahit si Space Shattering Finger ay mahirap itong tiisin. Hindi man lang nakapag-ungol si Timmy at direktang Nullipole. Napahawang ang bibig ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Bakit? Bakit ganito? Ang patay ay si Timmy talaga. Anong klaseng espada ito? Bakit naman ito magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan? Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.